O Ruel, hindi pa rin ba nakakauwi ang nanay at asawa mo? Kaninang umaga pa sila umalis ha. Mag-aalas 7 na ng gabi oh. Hindi pa nga eh. Saan po ba daw sila pupunta, tay? Ang sabi ni Guada, pupunta lang sila sa kabilang baryo. Sa pinaglakuan nila ng karne ng baboy nung nakaraan. Naniningil daw. Abay medyo malaki-laki rin na halaga yun ah. Baka po kung napaano na sila sa daan ni Nympha. Ano kaya kung salubungin na lang natin? Malapit na rin naman siguro dito sa baryo natin yun. Ano ka ba? Huwag ka mag-isip ng masama, no? O siya, sige. Kunin mo yung lampar at itak natin. Aalis tayo para sunduin sila. Ay, Diyos ko. Sana naman walang masamang nangyari sa kanila. Sana nga po, tay. At teka, ang buntot ng pagi, dadalhin ko rin po ba? Wag na. Hindi naman tayo makikipaglaban sa mga aswang ah. Itinatago ko nga yun kasi wala rin namang mga gumagalang nila lang sa paligid. Isa pa, hindi komportable ang nanay at asawa mo ron. Ewan ko nga ba sa kanila? Simula nung umuwi sila nang wala sa kanilang sarili, marami na po nagbago sa kanila eh. Kaya nga naghahanap ako ng posibleng lunas sa karamdaman nila. Hindi ko matim na nagkakaganyan sila. Kapag sinusumpong silang dalawa, parang gusto kong ikulong eh. Kaso, naaawa rin naman ako. Pero, may lunas pa po ba yung kalagayan nila, tay? Base kasi sa nalaman ko, hindi na raw malulunasan yun eh. Yan din ang pagkakaalam ko. Pero, hindi nawawala sa akin ang pag-asa na balang araw. Mahanap ko yung gamot para sa kakaibang karamdaman nila. Nang makuha na ni Ruel ang lampara at mga itak, nagpasya silang dalawa ng tatay niya na umalis para salubungin ng kanyang ina't asawa. Nasa kalagitnaan na sila ng daan nang pareho silang nakaramdam ng kakaiba. Ilang beses pa silang tumigil para magmatsyag sa paligid. Pero wala naman silang nakikitang umaaligid sa kanilang dalawa. Anak, mukhang may sumusubaybay sa atin ah. Yan nga rin po ang hinala ko, tay. May mga naaaninag akong gumagalaw at palipat-lipat ng pwesto eh. Ano po kaya yun, tay? Hindi ko rin alam, anak. Mas mabuti pang ihanda mo na lang ang sarili mo. Baka mamaya may susugod sa atin at malalagay pa tayo sa alanganin. Sige po, tay. Uhugutin ko na lang tong itak ko para kung may lumusob sa atin, makakapanlaban kaagad ako. Kayo rin po, hugutin nyo na rin yan para preparado tayo sa kung ano man ang mangyayari. Oo, eto na. Nahugot ko na ang itak ko. Mas bilisan na lang natin ang paglalakad. Palalim na ang gabi at baka hindi pa natin sila matagpuan. Alam naman nilang napakaraming tulisan na naglipa na sa ngayon. Nagpapaabot pa sila ng gabi. Ay, oo nga pala. Kailangan nating siguruhin na hindi makukuha ng mga magnanakaw na yun ang natitira nating mga alagang baboy. Ang swerte naman nila kung ganon. Tayo ang naghirap tapos nanakawin lang nila. Hindi naman yata tama yon. Yan nga po ang rason kung bakit hindi ako makatulog ng maayos eh. Bumabangon ako para tingnan ng paligid. Mahirap na po. Sa kabilang baryo kasi, marami na mga nanakawan. Wala naman silang nagawa dahil sa takot nila sa mga tulisang yun. Subukan lang talaga nila. Malalaman nila kung ano ang kayang gawin ng isang albularyo. Nakaya ko nga tumugis sa mga aswang nung kabataan ko eh. Ngayong medyo matanda na ako hindi ako magdadalawang isip na tugisin din ang mga tulisan na yan. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makalapit na sila sa gubat na nasa pagitan ng baryo nila at ng kabilang nayon. Nang papasok na sila sa nasabing gubat, may narinig silang mahinang pag-ungol. Nung una, hindi nila matukoy kung ano ang may gawa nun. Pareho pa silang kinakabahan, lalo pa at magkasing tunog yun sa ginagawang ingay ng aswang. Itay, wag na po nating hanapin ang kung ano mang gumagawa ng ingay na yan. Mamaya, baka aswang yan. At kung mapaano pa tayo? Hindi. Kailangan nating alamin kung ano yan. Mamaya, baka ang nanay at asawa mo na yan na humihingi ng saklolo. Tayo na. Mukhang dun sa bandang gitna ng gubat nang gagaling ang ingay. Sige po, tay. Basta, kailangan natin magdoble ingat. Hindi maganda ang kutob ko sa mga gumagawa ng ingay na yan eh. Sige na.
bilisan na natin at mukhang humihina na yung ungol. Baka mahuli pa tayo at patay na kapag naabutan natin ang kung ano man nilalang na yan. Sige po, pero mas mabuti siguro kung mauna na ako sa inyo. Sumunod na lang kayo sa akin, Itay. Ikaw ang bahala. Basta sundan mo yung ingay na yan. May kutob ako na sinananay mo yan eh. Dali na anak. Opo, Itay. Sumunod kayo sa akin, ha? Naunang naglakad si Ruel kaysa Mang Tasyo. Nakasunod na lamang sa kanya ang tatay niya na nooy sinisikap ding bilisan ng paglalakad. Nang malapit na sila sa pinagmumula ng ingay, naulinigan nila ang tinig ni Aling Guada na nanghihingi ng tulong. Dahil dito, nakumbinsi si Ruel na yun na nga ang nanay niya at ang asawa niyang si Nympha. Patakbo nilang nilapitan ng dalawa at nalaman nilang nakagapos sa mga kamay at paa ng dalawa. Guada, Nympha, ano nangyari? Bakit nakagamos kayo rito? Mabuti na lang talaga at naisipan namin hanapin kayo. Sandali po, kakaligan ko muna kayo, Inay. Nympha, ikaw, ayos ka lang ba? Sino bang may gawa nito sa inyo? Salamat anak. Masyado mabilis ang pangyayari. Pauwi na sana kami nang harangin kami ng mga armadong lalaki. Mga walang awa sila. Pati mga babae pinapatulan. Ano, may kinuha ba sa inyo? Sinaktan ba nila kayo? Hindi naman po, Itay. Kinuha lang nila yung perang siningil namin sa kabilang nayon. At para raw hindi kami kagad makapagsumbong, itinali nila kami at itinapon sa loob ng gubat na ito. Mga hayop sila. Tayo na, umuwi na tayo at nang makapagpahinga na kayo ni Inay. Magbabayad sila. Pabayaan mo na sila, Roel. Ang importante, hindi nila sinaktan ng nanay at asawa mo. Pera lang talaga ang habol nila. Hindi bali na. Ang pera kikitain pa naman natin yan. Wag lang silang magkakamaling nakawan tayo sa mismong bahay natin. Ang balita ko kasi, nanlolo pa sila at nangunguha ng mga importanteng bagay . Mga tulisan talaga. Hindi naman siguro mangyayari ang iniisip mo, Rowel. At ito namang naging karanasan namin baka nagkataon lang na kami ang nakita nila. Yan nga. Kahit na nagkataon lang, masama pa rin ang ginawa nila. Kung malakas lang ako, kagaya nung kabataan ko, baka ako pa ang makalaban ng mga yan. Naglakad sila pauwi sa bahay nila. Habang naglalakad, dinitalye ni na Aling Guada at Nympha ang nangyari sa kanila. Lihim namang napatiimbagang si Roel dahil doon. Pagkauwi nila sa kanilang bahay, minabuti nilang kumain ng hapunan. Pagkatapos nila, nagsipaglatag sila ng banig at nahiga roon. Habang nakahiga ang mag-asawa sa kanilang mga banig, hindi nila naiwasang mapag-usapan ang patungkol sa nangyayaring panalalasan ng mga tulisan. Paano pala kung dito na sa atin mananalasa ang mga tulisan yun? Sigurado na pag-iinteresan nila ang mga alagang baboy natin. Ano kaya kung ibenta na lang natin ang lahat ng mga alaga natin? Kesa naman sila pa ang makinabang doon. Wala silang pinipili . Kung alam nilang makakaya nilang maibenta o makain, kinukuha nila. Tama naman siguro si Nympha. Kahit paano, hindi naman nagkakalayo ang presyo ng buhay na baboy at ng karne nito. Mas mabuti pa nga, Roel, ibenta na lang natin ang dalawang yon. Tamang-tama. Pagsasabihan ko ang kumari ko. Balita ko kasi magpapakasal ang panganay na anak niya. Baka kailangan nila ng makakatay para panghanda. Sige po, Nay. Mas mabuti nga yan. Ay nako, bakit ba kasi naglipanan na yung mga tulisang yan? Palibasa kasi, mga kulang sa disiplina . Pabayaan mo na. Ang importante lang naman, hindi nila tayo sasaktan. Kaya kayong dalawa ha, sa susunod, wag na kayo magpapaabot ng gabi sa daan. Nung nakaraan, inaabot kayo. Tapos pag uwi nyo rito, para kayong mga wala sa sarili. Tinatanong ko kayo kung ano nangyari. Wala naman kayong maisagot sa akin. Wala sa sarili. Ano ba pinagsasasabi mo, Tasyo? Hindi ba talaga ninyo naaalala ni Nympha ang nangyari nung gabing yon? Hindi po talaga tay . Ang huling naalala ko noon, nagpabalik-balik kami sa daan namin. Parang pinaglalaroan yata kami ng engkanto. Bakit? Ano ba nangyari sa amin ni Nympha?
Sabihin mo na nga, Tasyo, baka sakaling maalala pa namin at maikwento sa inyo. Ganito yon. Nang umuwi kayong dalawa, bigla kayong nawalan ng malay. Ang napansin namin nung makita namin kayo parang wala kayo sa sarili ninyo. Naglaway kayo at nanlilisik ang mga mata ninyo. Ang ipinagtataka lang namin, nagrereklamo kayo na sobra ang gutom at uhaw ninyo. Ganun po ba, Itay? Pero alam po ninyo, ilang gabi na rin ako nananaginip ng malaking baboy. Kulay itim siya at nagbabaga mga mata niya. Parang buwan ng kulay. Basta, ang laki niya. Teka, ganyan din ang panaginip ko ah. Sumasama raw ako sa malaking baboy at pumupunta kami sa kung saan-saan. Pabayaan na ninyo yan. Panaginip lang naman yan Baka kung may mas malalim pang kahulugan yan. Sasakit lang ang ulo natin sa kakaisip. Sige na. Matulog na tayo. Alam kong pagod kayo dahil sa nangyari. Mas mabuti pa nga. Hanggang ngayon, sumasakit pa rin ang mga paa at kamay ko dahil sa pagkakagapos Nagpasya na silang lahat na matulog. Makaraan ng ilang oras, naalimpungatan si Ruel dahil sa ingay na naririnig niya. Agad niyang naisip na baka mga tulisan niyo na gustong nakawi ng mga alagang baboy nila. Dahil dito, bumangon siya para kumuha ng gasera at itak. Napalunok siya ng kanyang laway nang mapagtanto niyang wala sa tabi niya si Nympha. Napalingon din siya sa banig ng mga magulang niya. At mas nagtaka siya nang malaman niyang wala rin doon ang nanay Guada niya. Minabuti niyang lapitan ng tatay niya at gisingin ito. Tay, umalis ulit sila nanay at Nympha. Sigurado ko na nawala na naman sila sa mga sarili nila. Anong gagawin natin? Nalinti ka na. Sige, hahanapin natin sila. Baka mamaya kung ano pa ang isipin at gawin ng mga taong makakakita sa kanila. Akin na yung itak at gasera. Dali! Hawak ko na po, Itay. Sige na. Bilisan natin at baka maabutan pa natin silang dalawa. Siguradong hindi pa naman sila nakakalayo. Paano mga alagang baboy natin? Baka kung pumunta dito mga tulisan at nakawin nila yan. Pabayaan mo na muna. Bilisan natin at para maabutan natin si nanay mo. Mas mahalaga sila kaysa sa mga baboy na yan. Sige po. Tayo na po. Hindi pa naman gaano matagal nang makarinig ako ng ingay sa labas Sigurado po na sila yun. Doon sa silangan, may mga naririnig akong ingay ron. Sigurado na silang dalawa na yon. Ay naku Diyos ko, ano bang nangyayaring ito? Ano bang pwede kong igamot sa kanila? Ano kaya kung magtanong-tanong po tayo sa ibang mga albularyo? Sigurado na may mga alam din po sila patungkol sa bagay na yan, Itay. Pagkababa nila sa bahay nila, agad nilang sinuyod ang buong baryo nila. Nasa kalagitnaan sila ng paghahanap kay Aling Guada at Nympha nang makarinig sila ng mga igik ng baboy. Nagkatitigan ng mag-ama at nagkayayaan na puntahan ang pinagmumulan ng ingay. Malayo pa lang sila, nakita na nila ang 5 kanayo nilang may pinaliligirang 2 malaking baboy. Anak, halika. Mukhang pamilyar sa akin yung 2 baboy na yun Nakita ko sila nung nakarang linggo na umaaligid sa labas ng bakuran natin. Ako rin po, Tay. Nakita ko sila nung nakaraang gabi. Teka, nung makita mo ba sila, nasa bahay po ba si nanay at si Nympha? Bakit mo naman na itanong, Ruel? Teka, sandali. Parang hindi ko na maalala Ay tama, wala sila nung gabing yon. Yun ang unang beses na kinutuban ako ng hindi maganda sa kanilang dalawa. Ako rin po, Tay. Nang makita kong 2 baboy na yan, wala rin si Nympha at si Nanay Guada sa bahay. Umalis sila nung mahimbing ng tulog natin. At kanina, nagising ako dahil sa ingay. Anong ingay ba narinig mo? Kung hindi ako nagkakamali, igip ng baboy. Pero mahina lang. Parang naghahanap ng madaraanan. Kung ganon, halika na. Aakuin natin ang baboy na yan bilang mga alaga natin. Sige po, Itay. Tayo na. Mukhang balak saktan ng mga taong 2 yan Mas bininisan pa nila ang paglalakad hanggang sa makarating sila sa tapat ng mga lalaki. Nang makita sila ng mga kalalakihan,
Tinanong sila kung sa kanila ba ang dalawang malalaking baboy. Hindi naman nagdalawang isip ang mag-ama na akuin ang pagmamay-ari ng dalawang hayop. Sinabi nila na nakatakas ang mga ito sa kulungan nila. Kaya agad nila itong hinanap. Napatango na lang ang mga kanayo nila at iniwan sa kanila ang mga baboy. Ano pong gagawin natin sa dalawang to, Tay? Ano ka ba naman, anak? Siyempre, iuuwi natin sila. Kailangan walang ibang makakakita ng kanilang pagpapalit ng anyo. Maging sila hindi nila alam na naging ganyan sila. Kaya tara na. Gabayan natin sila hanggang sa makauwi tayo. Sige po. Kayo na po nasa likuran at ako naman ang unahan. Masanay po kasi akong gumabay ng mga baboy eh. Bilisan lang po natin at baka ninanakaw na yung mga tunay na alaga natin. O siya, sige. Tayo na. Bukas din, maghanap na tayo ng pwedeng igamot sa nanay at asawa mo. Hindi pwedeng manatili silang ganyan. Mahirap gamutin kapag nakakakain na sila ng sariwang karne. Isa palagay niyo po ba, hindi pa talaga sila nakakakain ng karne ng tao? Bakit po nakakaganyan sila? Malakas ang kutob ko na hindi pa. Hindi pa sila gaanong agresibo eh. Kung agresibo na sila, siguradong kawawa yung mga tulisan sa kanila ng gabing matagpuan natin sila sa gubat. Sa bagay po, may punto naman po kayo. At kung nakakain man sila ng karne ng tao, di sana natagpuan natin silang duguan. O kung hindi man malansa sila. Kaya nga, Ruel, basta sisikapin kong makahanap agad ng gamot. Kung kinakailangan kong tumungo sa bundok para malaman kung anong pwedeng igamot sa kanila, gagawin ko. Huwag po kayo mag-alala, Tay. Kasamahan ko po kayo. Wag na. Walang makakasama ang dalawa dito kung sakali. Hindi naman po sila sinusumpong gabi-gabi Ikandado na lang po natin siguro yung bahay para makasiguro tayong hindi sila makakalabas. Ayaw ko sanang gawin yan pero sige. Mas mabuti pa nga, Ruel. Bukas, mamumundok tayo. Susubukan nating mangalap doon ng pwedeng igamot. Bahala na ang gabay ko sa pagtuturo kung anong gamot ang kailangan natin. Sige po, Itay. Baka sakaling may mahanap naman tayo Basta, tiyakin na lang natin na hindi tayo lulusobin ng mga tulisan. Baka simot po lahat ng pinaghirapan natin pag nagkataon. Dahil sa kanilang pag-uusap, hindi na nila namalayang nakarating na sila sa tapat ng bakuran nila. Minabuti nilang dalawa na dalhin na muna ang dalawang baboy sa isang malinis na kulungan para doon na muna sila magpalipas ng gabi. Nang masiguro nilang hindi na makakalabas sa mga yon, nagpasya na ang mag-ama na magpahinga ulit. Napagkasunduan nilang maaga pa silang aalis kinabukasan para mangarap ng posibleng gamot sa karamdaman ni na Aling Guada at Nimfa. Sinabi rin ni Mang Tasyo kay Ruel na wala na silang panahon para magtanong pa sa ibang albularyo dahil baka lalong lumala ang sakit ng dalawa. Kinabukasan, Itay, bago po tayo umalis, puntahan muna natin ang dalawang baboy sa kulungan nila. Tingnan na rin natin ang iba pa at siguraduhin hindi sila mananakaw ng mga tulisan. Mas mabuti pa nga. Ako na titingin doon sa dalawang baboy na dinala natin kagabi pa uwi. Ihanda mo na lang ang mga kagamitan natin para sa pangangalap ng gamot sa bundok. Sige po, Tay Tasyo. Masusunod ang sinabi nyo. Sige na. Lalabas na ako't ng... Guarda! Nimfa! Mabuti naman at nakauwi na kayong dalawa. Teka, ayos lang ba kayo? Parang pagod kayong dalawa. Ano ba nangyari? Bakit nasa loob kami ng koral ng baboy, ha? Oo nga, nakahubot-hubad din kami. Buti na lang talaga may naiwang damit na nakasampay sa labas. Ano ba nangyari? Anong ginawa niyo sa amin? Wala ba talaga kayong naaalala? Kagabi kasi, munti ka na kayong sakta ng mga kanayon natin. Mabuti na lang at dumating kami ni Roel. Baka nakatay na nga kayo nang wala sa oras kung wala kami. Minabuti na lang naming ilagay kayo sa koral ng baboy para hindi na kayo makaalis. Hindi namin alam kung ano ang posibleng mangyari habang wala kayo sa inyong sarili. Teka, wag niyong sabihin na naging mga baboy kami. Siya nga, naging mga baboy kayo. Ang hindi ko lang talaga maintindihan wala kayong maalala at wala kayo sa inyong mga sarili kapag nagiging ganong kayo. Hindi kaya ganun talaga nangyayari kapag may ganyang karamdaman?
Siguro nga anak. Ay teka, Wanda. Ngayon nandito na kayo. Aalis na muna kami ni Rowel. Mamumundo kami para maghanap ng posibleng gamot dyan sa sakit ninyo. Teka, wala naman kaming sakit Ano ba pinagsasabi ninyo? Yang nangyayari sa inyong dalawa ni Nympha, may tuturing na sakit yan. Pero kung hindi talaga magagamot at marami pa kayong mahahawaan, sigurado na magiging sumpa na yan sa pagkatao ninyo. Ruel, babalik din pa kayo kagad? Natatakot ako Baka pumunta ang mga tulisan dito. Natatakot na akong makasagupa ulit sila. Babalik kagad kami kapag may nahanap na kami kagad na gamot. Sa ngayon, dito na lang muna kayo. Kapag dumating ang gabi, isara nyo ng maigi ang mga bintana Ikandado na rin ninyo ang mga pinto at nang hindi kayo pasukin dito. Sa mga baboy naman, lalagyan ko na lang ng tinik ang paligid ng koral para mahirapan ang mga tulisan. Bago nila manakaw ang mga baboy natin mahihirapan sila at posibleng may makahuli na sa kanila. Maganda rin po ang naisip nyo, Tay. Teka, total, nandito na rin naman si Nympha at Nanay Guada. Susunod po ako ron pagkatapos kong ihanda ang mga dadalhin natin. Tutulungan ko na po kayo ron. Mas mabuti pa nga. Sige na, bababa na ako Nang makababa na si Mang Tasyo, kinuha naman ni Rowel ang itak nila at nagdala na rin sila ng iba't iba pang posibleng pangontra sa mga nilalang na makakasagupa nila. Naganda na rin siya ng gagawin nilang sulo kung sakaling aabutin sila ng dilim sa paligid. Bababa na sana siya sa bahay nila nang lumapit sa kanya ang asawa niya. Ruel, ano ba talaga itong nangyayari sa amin? Tuwing gabi, wala naman ako natatandaan Kagabi, hindi ba't magkatabi tayong natulog? Oo, pero nung magising ako, wala ka na sa tabi ko. Mabuti nga't naisipan namin ni tatay na hanapin kaagad kayo Totoo bang nagiging baboy kami? Paano naman nangyari yun? Oo, totoo yun. Huwag kayong mag-alala. Maghanap kami ng lunas sa kakaibang karamdaman nyong yan. Teka, kung nagiging baboy kami, ibig sabihin, nagiging aswang kami? Aswang din ang humawa sa amin, Ruel. Hindi pa tayo sigurado dyan. Hindi natin alam kung aswang ba talaga sila o maging kayo man. Pero isa lang ang natitiyak namin ni tatay. May kakaibang karamdaman kayo. At kailangan naming mahanap ang gamot na yon. Sige, mag-iingat kayo sa bundok, Ruel. Umuwi kayo ng ligtas dito sa atin, Kayo rin dito ni nanay. Huwag kayo magpapapasok ng hindi nyo kilala. Posibleng makarating na rito yung mga tulisan na yun Sige, kapag sumapit ang gabi, hindi na kami lalabas. Baka kung mawala ulit kami sa sarili namin at may masmasan na lang na nasakutan na ng mga tulisan kami. Yun nga ikinababahala ko, Nympha. Pero may tiwala ako sa itaas. Hindi nila kayo pababayaan. O sige na, bababa na ako para tumulong kay tatay. Pagkatapos nito, aalis na kami at pupunta sa bundok. Pagkawika ng lalaki, agad silang bumaba sa kanilang bahay. Dala niya ang mga kagamitan nila sa pamumundok. Tumungo siya sa koral ng mga baboy at tinulungan ng tatay niya sa paglalagay ng mga tinik sa paligid noon. Nang matapos nilang gawin yon, nagpaalam na silang aalis. Dahil medyo malayo ang pupuntahan nila, halos buong araw silang naglakad. Nakarating sila sa kagubatang sakop ng paanan ng bundok nang nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Nalasan mo ang pakiramdam mo, parang puno ng negatibong enerhiya dito. Sigurado na may mga masasamang elementong naninirahan dito. Sige po, tay. Magpapatuloy na po ba tayo o magpapahinga na muna tayo dito? Magpapatuloy tayo. May sulo naman tayo, di ba? Isa pa, kailangan nating mahanap ang lunas sa karamdaman nila. Paano po kung mabigo tayo ngayon? Kailangan muna nating umuwi. Hindi natin pwedeng pabayaan ang nanay at asawa mo. Kapag sinumpong sila, wala sila sa kanilang sarili. Baka kung ano pa ang mangyari sa kanila kapag nahuli sila ng mga tao. Sige po. Mas mabuti nga po na umuwi na lang tayo. Baka kasi kung ano pa ang gagawin ng mga tao sa kanila Ay sige, Rowel. Tayo na't pumasok muna tayo sa gubat. Pagkatapos, umakyat tayo sa bundok.
Baka sakaling may mahanap tayo ron. Ay, patnubayan sana tayo ng mga gabay natin. Sinimulan nilang maghanap sa gubat na nasa paanan ng bundok. Dahil hindi rin alam ni Ruel kung ano talaga ang hinahanap ng tatay niya, sumama na lang siya rito nang kung walang anumang sinasabi. Ayon pa kay Mang Tasyo, pinakiramdaman niya ang mga gabay niya at kung ano ang halamang ituturo nila. Nasa kalagitnaan sila ng pagsuyod sa kagubatan nang may marinig silang mga pag-angil. Ano po kayong gumagawa ng ingay na yun? Baka po may mga asong gubat dito, Itay. Inaan mo lang ang boses mo. Hindi yan mga aso. Kung hindi ako nagkakamali, mga aswang sila. Sige na, pabayaan na natin sila. Hindi naman nila tayo gagawa ng masama kung hindi tayo magsisimula ng gulo eh. Paano po kung may binibiktima sila? Baka kailangan natin tulungan ng kung sino mang pinagkakaisahan ng mga aswang. Sa bagay nga anak, may punto ka rin naman sa sinabi mo. Baka mamaya may tao talagang pinagtutulungan ng mga nilalang na yon. Sige na, Itay. Bilisan na lang natin. Kailangan din nating masiguro kung totoo mga aswang ang mga yon. Ay sige anak, mukhang doon nagagaling ang ingay eh. Halika, puntahan na natin. Sige po, Tay Tasyo. Habang papalapit sila roon, kumakabog na mabilis ang dibdib ni Ruel. Pinagpapawisan siya ng malapot at parang lumalakit gumagaan ang ulo niya. Sinikap niyang huwag pansinin ang takot na nararamdaman niya. Makalipas ang ilang sandali, mas nakalapit na sila sa pinagmumula ng pag-angil. Namulagat na lang ang mga mata nila nang makita ang tatlong nilalang na kinakaladkad ng katawan ng isang tao. Itay, mukhang buhay pang taong yan ah. Tulungan po natin siya. Baka po pagpiestahan siya ng mga aswang. Ay sige anak, tayo na. Kunin natin ang atensyon ng mga aswang na yan. At kapag naibaling na nila ang pansin sa atin, lalabanan natin sila. Sige po. Kahit na ito ang unang beses kong makipaglaban sa mga yan, hindi ako matatakot sa kanila. Bay dapat lang. Ang mga kagaya nila ay hindi dapat kinatatakutan. Walang puwang dito sa mundo ang mga nilalang na walang ibang ginawa, kundi ang mamerwisyo ng mga taong namumuhay ng tahimik. Kaya nga po Tay, alam po ninyo, kung bibigyan lang ako ng kapangyarihan, gagamitin ko yun laban sa kanila. Kapangyarihan? Hindi mo kailangan yan kung talagang gusto mong labanan ng mga masasamang nilalang. Puso lang anak, sapat na. Pero po, mas mabuti pong... Tama na, sige na. Mas lapitan pa natin ang mga yan at na makuha natin ang pansin nila. Nang medyo ilang dipan na lang ang layo nila sa mga aswang, sinigawan nila ang mga ito. Nalaman din ng mag-ama na isang matandang babae pala ang sinusubukang kaladkarin ng mga aswang. Kaya nang maagaw na nila ang pansin ng mga nilalang, binitiwan nila ang matanda at napaharap kina Ruel. Inihanda naman na mag-ama ang itak nila para sa gagawing pag-atake ng mga aswang. Anak, sa iyo yung nasa kanan at ako naman ang bala sa aswang na nasa gawing kaliwa. Paano naman po yung nasa gitna, Tay? Baka po kung ano ang gawin niya sa matanda. Ako nang bahala sa kanya. Kapag gumawa siya ng masama, ibabaling ko sa kanya ang atensyon ko. Tingnan na lang natin ang angas ng tatlong yan. Susubukan ko ring orasyonan siya ng pamako. Sige po, para makapagpatuloy na rin tayo sa ating tunay na pakay dito. Ayan na, napako na sa kinatatayuan na yung isang aswang. Hala, papasugod na sa atin yung dalawa. Salubugin natin sila, Ruel. Dali! Masusunod po, Tay. Umanda sa atin ang mga aswang na yan. Sinalubong ni na Ruel ang mga aswang. Agad niyang tinaga ang nilalang na nakatoka para sa kanya. At kahit na maliksi ito kung gumalaw, nagawa pa rin niyang daplisan yon ng kanyang itak. Nang mga sandaling yon, nagulat si Ruel nang tumayo ang matandang babae at inatake ang isang aswang ng walang kahirap-hirap. Nang makita niyang napatumba na ng tatay niya ang nilalang na kalaban nito, mas nabuhayan siya ng loob. Kalaunan, nabuwal na rin niya ang nilalang at nagawa niyang gilitan ng lalamunan. Ano anak, patay na ba yung aswang na kalaban mo? Opo, Tay. Akala ko'y mahihirapan talaga ako eh. Nang makita ko natalo na ninyo yung mga aswang na kalaban nyo, sinikap ko na rin mapatay yung kaaway ko eh. Mabuti naman kung ganon anak. Ay teka, ang matandang pinagtulungan ng mga aswang, bakit biglang nawala? Oo nga po no, hindi ko po namalayan ah. Teka, kung nandyan yung aswang dapat, nandyan rin dapat siya. Hindi po ba? Ako bang hinahanap niya?
Ay, oo. Saan ba kayo nanggaling? Sandali. Bakit tinabol po kayo ng mga aswang? Oo nga po, mabuti na lang at narinig kagad namin ang mga angil ng aswang, pati na ang pag-ungol ninyo. Ay, maraming salamat sa inyong dalawa. Kung hindi dahil sa inyo baka napatay na ako ng mga aswang na yon. Ako nga pala si Aurora. Pwede niyo akong tawaging Tandang Aurora kung gusto ninyo. Ay, ako naman si Tasyo at siya naman si Ruel, ang anak ko. Bakit po pala kayo pinagtulungan ng mga aswang? Gabi na, hindi na sana kayo lumalabas pa. Dito sa gubat na ito ang bahay ko, iho. Isa kong ermitanya. Lumabas lang sana ako para maghanap ng mga halamang gamot. Kaso, nasukol ako ng mga aswang. Kayo, bakit kayo nandito? Talaga ho, isa kayong ermitanya. Isa naman ho akong albularyo. Nandito kami ng anak ko para maghanap ng halamang gamot. May sakit kasi ang asawa ko at asawa nitong si Ruel eh. Ano bang sakit nila? Baka makatulong ako sa inyo sa paghahanap. Kabisado ko ang gubat na ito, pati na ang bundok. Hindi po namin po pwedeng sabihin, Tandang Aurora. Baka po kung ano ang sasabihin nyo. Ay, ganun ba? Ay, sige. Hindi naman ako mapilit. Pero pwede ko kayong tulungan kung gusto ninyo. Kasi ganito ho yan, Tandang Aurora. May mga pagkakataon kasing nagiging baboy sila. Wala sa sarili. Kadalasan, kapag lumalabas ho sila kinabukasan na nakakauwi at wala silang matandaan. Isa lang ang ibig sabihin yan. Nagiging aswang sila. Kung hindi ako nagkakamali, nayanggaw sila. Kaya wala sila sa sariling pag-iisip kung sinusumpong. Kapag ganap ng aswang na kasi, kadalasan natatandaan nila ang mga ginagawa nila eh. Yan nga po ang problema namin. Natatakot kami na baka malaman ng mga kabaryo namin ang lihim nila. Baka saktan sila, sunugin o paalisin sa baryo namin. Tandang Aurora, may gamot ho ba sa karamdaman nila? Ni minsan kasi wala pa akong nagamot na ganyang kaso eh. Umaasa na lang ako sa mga gabay ko at sa ituturo nilang halamang gamot dito. Sige, huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayo. Tayo na't puntahan natin ang halamang gamot na kailangan ninyo. Hindi ko inakala na kahit bagong yanggaw, nagagawa nilang magbago ng anyo. Matinding aswang kung gano'n ang nakahawa sa kanila. Nang mga panahong yon, pumayag si Ruel na tulungan ng matandang ermitanya. Nagsimula na rin silang maglakad at iniwan nila ang mga bangkay ng aswang doon. Habang naglalakad, ikinwento rin ni Ruel ang patungkol sa pananalasa ng mga tulisan sa kanayunan. Nagkwento rin si Tandang Aurora patungkol sa mga aswang na nakalaban niya. Malakas ang kutob ko na mga tulisan na yan ay mga aswang na kung tawagin ay tagultok. Mga aswang na kumakain ng kapwa aswang at mga yanggaw. Kung ganun nga po, ibig sabihin, nanganganib ang asawa at ina ko. Itay, hindi natin dapat pabayaan si Nympha. Aswang na tagultok? Aba, pamilyar sa akin ang mga aswang na yan ah. Minsan nang nakasagupan ng tatay ko mga nilalang na yan, pero hindi niya nagawang matalo ang pinulo nila. Kailangan makuha niyo ang gamot at mapainom agad sa kapamilya ninyo. Maaamoy sila ng mga tagultok kapag nanatili silang mga aswang. Hali kayo, sa bandang dulo ng gubat na ito, malapit sa ilog, nandoon ang halaman na kailangan natin. Teka po, wala ba mga bantay ron? Baka po may kung ano po tayong makakasagupa ron ah. Yan ang hindi natin alam anak. Maganda ka na lang. Kung ano man ang nilalang na naroon, hahanapin natin siya. Kung manlalaban, lalabanan natin. Patayin kung kinakailangan. Basta kailangan makuha natin ang halamang gamot na hinahanap natin. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marinig ni Ruel ang lagaslas ng tubig. Batid niyang malapit na sila sa ilog, kaya mas nauna na siyang naglakad sa dalawa niyang kasama. Makaraan lang ang ilang sandali. Napatigil siya sa paghakbang. May naamoy siyang malansa at may naulinigan siyang kaluskos. Dahil dito, napalingon siya sa dalawa niyang kasama para sabihin ang napansin niya. Ihandaan niyo ang sarili ninyo. Mukhang may mga aswang sa paligid. Siguradong sila ang nagbabantay rito. Bakit po kaya nila binabantayan yon? Bakit po hindi rin sila kumukuha para magamot ang mga sarili nila?
binabantayan nila ang mga halamang nandito dahil ayaw nilang may makakuha ng gamot. Kapag kasi may kumukuha, ibig sabihin mababawasan at malulunasan ang pagiging aswang ng kung sino man. At ang ibig kong sabihin yan, mababawasan din ang pagkain nila, tama ho ba? Natumbok mo, Tasyo. Hala, sige na, lumapit na tayo ron. Roel, ikaw ang kukuha ng mga dahon ng halaman, ha? Yang mga halaman na may kulay lilang dahon, yan ang kukunin natin. Sige po, Tandang Aurora. Kampanting lumapit si Roel sa mga halamang may kulay lilang dahon. Agad din siyang pumitas ng mga dahon nito at minabuting itago sa kanyang bulsa. Nang patapos na siya sa pagkuha ng mga dahon, natigilan siya nang makarinig siya ng sunod-sunod na yabag ng paa. Sinundan niyo ng pagmumura ng Tatay Tasyo niya, kaya napalingon siya sa kinatatayuan nila ni Tandang Aurora. Nakita niyang may mga aswang na nakahandang umatake sa kanila. Kaya hinugot niya ang kanyang itak. Humakbang na rin si Roel palapit sa kanyang tatay at sa matandang ermitanyang kasama nila. Minabuti niyang isandal ang ginawa niyang sulo sa isang malaking puno. Mga tagultok ang mga yan! Sige, mas mabuting umalis na kayong dalawa. Ako nang bahala sa mga nilalang na yan. Kaya ko silang talunin na mag-isa. Hindi po, tutulungan ka namin. Baka mapano ka pa, Tandang Aurora. Tama si Roel, mahina ka pa dahil sa ginawa sa iyo ng mga aswang. Mamaya na kami aalis. Tatapusin muna natin ang mga tagultok na yan. Kayong bahala, mag-ama. Hala, ito na natin ang pansin natin sa kanila. Hindi sila susugod sa atin dahil wala ni isa sa ating ang aswang. Pero kailangan pa rin natin silang labanan dahil susundan nila kayo para lang malaman kung sino ang aswang na pagdadalhan nyo ng mga dahon na yan. Kung ganun, dapat lang nalabanan muna natin ang mga yan. Kapag napatay natin sila, sigurado pong magiging ligtas na rin si Nanay at si Nympha. Napasigaw si Mang Tasyo at iwinasiwa sa eryang itak niya. Ipinakita rin ni Roel ang mga dahong nakuha niya. Kaya napaangil ang mga aswang. Walang ano-ano, sumugod sila sa kinaroroonan ni Roel at ang kada nilalang na lumalapit sa kanya, inuundayan niya ng pagtaga. Nasa kalagitnaan na sila ng pakikipaglaban nang mapansin nilang hindi malang nasusugatan ng mga nilalang. Tandang Aurora, bakit parang walang silbi yung mga itak namin sa kanila? Samantalang yung tungkod nyo, nakakasakit sa mga aswang. Yan pa ang bagay na kailangan nyong malaman. Walang silbi sa mga aswang na yan ang simpleng patalim. Kailangan may dasal ang mga yan. Etong tungkod ko, kargado ng dasal. Kaya kahit wala itong talim, nakakasugat pa rin sa kanila. Kung ganun po, anong gagawin namin? Sige lang anak, kung hindi natin magagamit ang talim ng itak natin, gamitin na muna natin ito bilang mga pamalo sa kanila. Ako nang bahala, Ruel. Ikaw na ang mauna. Akin na yung itak mo at dadasalan ko. Isusunod ko ang itak mo, Tasyo. Binulungan ni Tandang Aurora ang mga itak nila ng mga salitang hindi maintindihan. Maya-maya, Maraming salamat po, Tandang Aurora. Salamat din sa iyo. Ngayon, humanda na ang mga tagultok na ito. nagpatuloy ang pakikipaglaban ni Ruel sa mga aswang na tagultok. Napapangisin na lang siya nang mapansin niyang tinatablan na ang mga aswang ng kanilang itak. Nang lumaon, isa-isang natumba ang mga aswang. Ang iilan sa kanila ay nawalan ng buhay, pero may iba pang nagsusumikap na bumangon at manlaban. Dahil dito, para hindi na sila maging banta kina Ruel, nagpasya ang tatlo na tuluyan ng patahin ng mga nilalang. Pwe! Yan ang dapat sa mga aswang na yan. Mga salot sila. Wala silang pinagkaiba sa mga tulisang nananalasa dito sa atin. Kung totoo man pong mga aswang na tagultok ang mga tulisan, ibig pong sabihin, lalo pang nanganganib si Nanay at Nympha. Tama si Roel, Tasyo. Ay, siya nga pala. Ang dahong niyan ay pakuluan ninyo at ipainom sa umaga bago mag-agahan. 3 araw lang ninyong ipapainom yan. Pagkatapos, hihintayin nyo sa ika-4 na araw, mawawala na ang sumpa ng pagkaaswang sa kanila. Sige po. Teka, mas mabuti siguro kung ihahatid lang po muna namin kayo. Baka harangan po kayo ng mga aswang at kung ano pa ang gawin nila sa inyo. Wag na. Kaya ko naman ang sarili ko. Ang alalahanin nyo ay ang kapamilya ninyo. Medyo matagal pa bago mag-umaga. Baka pumunta ang mga tagultok sa inyo at kung ano pa ang gawin nila.
Sigurado ho ba kayo, Tandang Aurora? Baka po kasi kung ano mangyari sa inyo eh. Huwag niyo akong alalahanin. Umuwi na kayong dalawa at kailangang mapainom ang pinaglagaan ng dahon na yan. Salamat po na marami, Tandang Aurora. O sige na, sabay na tayong tatlo na maglakad. Teka, Tandang Aurora. Saan ba banda ang tirahan ninyo? Diyan sa mismong bundok. Sa isang tagong kuweba. O sige, ihahatid ko na lang kayo patungo sa labas ng gubat na ito, ha? Ay teka, may gusto pa pala akong ibigay sa inyo. Ano ho ba yan, Tandang Aurora? Ito, mga bihirang mutya ito. Itong isa, gusto kong ipagkaloob ito sa iyo, Tasyo. Ito ang mutya ng kidlat na lumulutang sa tubig. Bibigyan ka nito ng liksi at kakaibang gaan ng katawan. Ay maraming salamat to, Tandang Aurora. Ito naman ang para sa iyo, Rowel. Mutya ng Haring Sarangay. Bigay ito sa akin ng isang kaibigang engkanto. Ang mutyang ito ang magbibigay sa iyo ng kakaibang lakas. Tatalas din ang pandama mo. Kaya magagawa mong malamang kagad kapag may panganib na paparating. Maraming salamat po, Tandang Aurora. Malaking tulong po ito sa amin ni Tatay. Walang anuman. O siya, sige na. Kailangan na ninyong makauwi. Ihanda na rin ninyo ang inyong mga sarili. Dahil kung maamoy ng mga tagultok ang mga kapamilya ninyong nayanggaw, tsak na susugurin nila yon at kukunin. Napailing na lang si Rowel sa sinabi ng matandang ermitanya. Noon din, nagsimula silang maglakad palabas ng gubat. Sinigurado nilang tatlo na walang mga aswang na nakasunod sa kanila. Nang sa gayon, masisiguro na mag-ama na hindi matutunto ng mga aswang ang bahay nila. Nang nasa labas na sila ng gubat, panandali ang natigilan ng matanda at napatitig sa malayo. Kapag kailangan nyo ng tulong, pumunta lang kayo rito at sumigaw. Lalabas agad ako sa kuweba ko para salubungin kayo. Maraming salamat to, Tandang Aurora. Isang malaking karangalan ang makilala ka namin. Balang araw po, makakaganti rin kami sa inyo. Dahil sa mga pagtulong niyo sa amin ni Tatay. Huwag na ninyong isipin yan. Ang mahalaga, ligtas niyong nakuha ang dahon na makakagamot sa pagkayanggaw ng asawa mo at saka sa iyong nanay. Ay, paano ho? Mauna na ho kami, Tandang Aurora. Maraming salamat huli. Mag-iingat po kayo dito. Paalam po. Nagsimula na maglakad pauwi sa kanilang nayo na mag-ama. Nang medyo nakalayo na si Rowel, nilingon pa niya ang kanilang pinanggalingan, pero wala na roon na matandang ermitanya. Nang mga panahon ding yon, nakaramdam ng kakaiba si Rowel. Sobrang gaan ang katawan niya. Napansin din niyang naging mas matalas ang pandama niya, kaya napangiti na lang siya. Kalaunan, nakarating na sila sa kanilang baryo. Itay, parang sobrang tahimik ng nayo natin ha. Pakiramdam ko, may kakaibang nangyayari. Ano bang ibig mong sabihin, anak? Ewan ko ba? Hindi maganda kutob ko eh. Bilisan na lang po natin ang paglalakad at na makauwi na tayo. Sana walang masamang nangyari kina Nanay at Nympha. Alam na rin naman nila ang gagawin nila. Isa pa, isinarado na rin naman siguro nila yung mga bintana at pinto. Hindi naman sila siguro mapapasok ng mga tulisan. Paano naman po ang mga baboy natin? Baka kung manakaw sila ng mga tulisan. Nakawin lang nila ang mga baboy nating natitira. Huwag lang nilang sasaktan ng nanay at ang asawa mo. Mas mahalaga ang buhay nila kaysa sa mga alagang hayop natin. Sandali po. Naniniwala ba kayo na ang mga tulisan na yun ay mga tagultok? Hindi ko lang alam kung maliniwala ko. Pero kung totoo man yon, kailangan natin mag-ingat. Hindi natin alam kung ano ang tunay na kakayahan nila. Ang alam pa lang natin sa kanila, hindi sila tinatabla ng simpleng patalim. Hindi na rin naman simple ang patalim natin ha. Nadasalan na po ito ni Tandang Aurora. Kaya nga, magagawa na nating sugatan ng mga tagultok dahil dito. Isa pa, may ibinigay pa sa atin ng ermitanyang yun na tsak kung makakatulong talaga sa atin. Nasa kalagitnaan na sila ng pag-uusap nang may maulinigan sila mga pagyabag ng paa. Nagkatitigan si Rowel at Mang Tasyo dulot ng pagtataka. Ilang sandali pa,
may narinig silang ingay at mahinang pag-igik ng baboy. Iginala nila ang paningin nila sa paligid hanggang sa maaninag nilang may gumagalaw na mga tao sa hindi kalayuan. Anak, mukhang yan ay mga tulisan. At may mga baboy silang kinuha. Baka sa atin yan. Ano po ang dapat natin gawin? Susundan ba natin sila? Baka po sa atin talaga yung mga baboy na yan eh. Wag, umuwi na muna tayo. Hindi pa naman natin sigurado kung sa atin nga ba talaga yan. Kailangan masiguro muna natin na ligtas ang nanay at ang asawa mo. Sige po, Itay. Mas mainam pa nga yung naiisip nyo. Siguruhin muna natin ang kaligtasan nila para kahit papano, makampante rin tayo. Kung totoo mang baboy natin ang ninakaw ng mga tulisan, ano pong gagawin natin? Susubukan natin silang sundan. Hindi tayo dapat pumayag na kunin nila yung mga pinaghirapan natin. Kung ganon, tara na po. Para naman kung gusto natin sundan ng mga tulisan maabutan pa kagad natin sila. Hindi naman ganon kabilis ang paglalakad nila dahil sa 2 baboy na ninakaw nila. Tama ka, anak. Ay sige na, bilisan natin ang paglalakad at nang makarating kagad tayo sa bahay. Sige po, Itay. Ewan ko ba, lumalakas ang kabog ng dibdib ko Huwag mo nang pansinin yan, anak. Baka dahil lang yan sa nangyaring laban natin sa mga aswang. Siguro nga po, Tay. O sige, susubukan kong wag nang pansinin ito. Dahil sa pagkukwentuhan nila habang naglalakad, hindi nila namalayang malapit na sila sa kanilang bahay. Nagtaka pa ang mag-ama at agad na kinutuban ng hindi maganda nang mapansin nilang nakatiwangwang ang pinto. Dahil sa napansin nila, patakbo silang lumapit doon. Ilang beses silang tumawag kina Aling Guada at Nympha, pero walang sumasagot. Tumakbo na silang pareho papasok sa bahay at nabahala sila ng mapagtantong wala roon ng 2. Hindi ito maaari. Kung hindi ako nagkakamali, yung 2 baboy na tinangay ng mga tulisan ay sina Guada at Nympha. Ano ba naman to? Kung kailan natin nakuha ang gamot para sa kanila, saka pa sila mananakaw ng mga demonyong tulisan na yon. Hindi po natin sila kailangan babayaan, Itay. Sundan natin ang mga tulisan na yon. At kung tamang hinala natin, babawiin natin si Nanay at Nympha. Sige, pero bago ang lahat, tingnan na muna natin kung nandun pa sa kural yung mga baboy. Kung wala na ron, posibleng yun lang ang ninakaw ng mga tulisan. Ang asawa at nanay mo naman, baka kung saan na napadpad. Tara na po, kapag nandiyan pa ang mga baboy natin, kailangan natin sundan kagad yung mga tulisan na yun. Humanda ang mga taong labas na yan. Hindi ako makakaramdam ng awa dahil sa ginawa nila. Hindi ko sila mapapatawad kapag may ginawa silang hindi maganda sa asawa ko, pati na kay Nympha. Ewan ko nga ba kung paano nila nakuha ang 2. Malinaw naman ang habilin natin na huwag silang lalabas, di ba? Baka naman nawala na sila sa sarili nila at nang buksan nila, agad silang nagpalit anyo. Baka nagkataon na umaaligid sa baryo natin ang mga tulisan at naaktuhan nila sina Guada at Nympha. Kung hindi sila mga aswang, pag-iinteresan pa rin po nila sina Nanay. Paano naman kasi kapag nag-aanyong baboy sila, mas malaki sila kaysa sa karaniwan at mas mahaba pa ang katawan? Aba, kung kakarnihin nila mga yon, tiba-tiba sila kung nagkataon. Yan ang hindi natin papayagan. Babawi natin ang nanay mo at ang asawa mo. Kahit napatayin ko pa silang lahat, wala akong pakialam. Lalabanan natin sila kung kinakailangan. Kung mga aswang man sila, mas mabuti nga. Kinakailangan maubos na mga salot sa lipunan na kagaya nila. Basta, uunahin natin palagi ang kaligtasan ng asawa at ng nanay mo. Opo, Tay, yan ang prioridad natin. Nang makalapit sila sa kural ng baboy, napamura ang mag-ama ng mapagtantong nandoon ang mga alaga nila. Nakumpirma nilang si Aling Guada at Nympha lang ang kinuha ng mga tulisan. Kaya noon din, iniwan nila ang sulo nila. Maging ang mga dahon na siyang gagamiting lunas sa kakaibang karamdaman ng 2. Noon din, tumakbo sila para balikan ang dinaanan nila. Sa tulong ng liwanag na mula sa buwan na kalilitaw pa lamang sa langit, hindi sila nahirapang baybayin ang daan. Dahil sa kakaibang bertud nilang mag-ama na nagmumula sa mutya nila, mas naging mabilis ang pagtakbo nila. Makalipas lang ang ilang minuto, nakita na nila ang mga tulisan. Sandali, tumigil muna tayo sa kakatakbo, Tay. Bakit naman? Paano kung makalayo na mga yan?
May nakita kasi ako mga nilalang na gumagalaw. Baka may iba pang mga nilalang na nakabang sa atin. Tingnan natin kung ano yung relasyon ng tulisan na yan sa mga nilalang. Na kung hindi ako nagkakamali, mga aswang. Hindi kaya yan ay mga tagultok? Yan din po ang hinala ko, pero kung hindi nila sasaktan ng mga tulisan para lang makuha ang mga baboy na ninakaw nila, sigurado na iisa lang ang lahi nila. Ang mga demonyo, nagsama-sama pa talaga. Halika na anak, wala akong pakialam kung makakampi sila o hindi. Ililigtas natin ang nanay mo at ang asawa mo. Eh kung yan po ang pasyan nyo, sige, masusunod po itay. Tayo na't kunin natin sa kanila si Nanay Guada at si Nympha. Mas lumapit pa sila sa mga tulisan na nooy hirap sa paghila sa mga baboy. Ng mga sandaling yon, napansin ni Ruel na may suot pang salawal ang dalawang hayop, kaya napagtanto nilang mga aswang ang mga yon. Mas lumapit pa sila roon at nang ilang dipan na lang ang layo nila sa mga tulisan, sumigaw si Mang Tasyo para kunin ang atensyon nila. Napalingon naman ng mga armadong lalaki at nagulat sa presensya ng mag-ama. Mas lumapit pa si Ruel at Mang Tasyo sa mga lalaki. Sa amin ang baboy na yan. Ibalik niyo sila sa amin. Dahil kung hindi, mapipilitan kaming labanan kayo. Mga asawa namin sila. At kung magmamatigas pa kayo, dadaan muna kayo sa ibabaw ng bangkay namin bago kayo magtagumpay sa gusto ninyo. Ano? Nahihibang na ba kayo? Mga baboy ang kinuha namin tapos sasabihin nyo na mga asawa nyo sila? Bakit? Baboy ba kayo, ha? Walang ibang baboy sa atin dito kung hindi kayong mga tulisan. Tahimik ang buhay namin sa nayon pero anong ginagawa nyo? Ginugulo nyo kami. Nag-aasik kayo ng takot para makuha nyo ang mga gusto ninyo. Yun nga lang, hindi lahat magagawa nyong takutin. Nandito kami para bawi ng dalawang baboy na yan. Pagmamayari namin yan. At kung hindi nyo yan ibibigay, pasensyahan na lang tayo. Dalawa lang kayo, samantalang kami higit sa 10. Ano naman ang laban ninyo? Sigurado na magiging papel lang ang katulad ninyo. Madaling ko yumusin at itapon. Sige, tingnan natin. Bakit? Hanggang saan ba kaya ninyo? Napatawa ulit ang isang tulisan na nakipag-usap sa kanila. Batay sa pagtawag ng isa nitong kasamaan sa kanya, nalaman ni Ruel na Romero ang pangalan niya at siya ang pinuno nila. Noon din, inutusan ng tulisan na yon ng mga kasama niya para atakihin si Ruel. Napailing naman ang mag-ama at pareho nilang itinaas ang mga hawak nilang itak. Ano na? Bakit parang nag-aalangan yata kayong sumugod sa amin? Akala ko ba makakaya nyo kami dahil dalawa lang kami? Alin na kayo? Pero kung natatakot kayo, pakawalan nyo na lang ang dalawang baboy na yan at payapa kayo makakalis sa lugar na ito. Ligtas at walang lagas. Kakaiba ang mga baboy na ito. Kung may bebenta namin sila, siguradong tiba-tiba kami. Makikipagpatayan kami para sa mga ito. Sige na mga kasama, sugurin nyo ang dalawang yan. Mukhang may iba pang nilalang na nandito kaya kailangan natin makalis kagad. Sige na! Napatangong iba pang tulisan at agad na sumugod kina Ruel. Hindi naman natin nagkamag-ama at gamit ang mga itak nila, nilabanan nila ang mga tulisan. Dahil sa angkin nilang liksi at lakas, hindi sila nahirapan sa mga nilalang. Napagtanto rin nilang mali ang unang hinala nila ng mga tagultok ang mga tulisan. Dahil napakahina nila. Dulot ng walang tigil nilang pakikipaglaban, napagod ang mga tulisan at naging madali na para kina Ruel ang talunin sila. Namulagat naman ang mga mata ni Romero at minabuti niyang pakawalan ng dalawang baboy. Sige na, pinakakawalan ko ng mga baboy ninyo. Pero bago nyo sila makuha, kalabanin nyo muna ako. Tingnan natin kung saan naabot ang ipinakita nyong kakayahan sa akin. Kawig mo mga aswang na nakalaban namin, Romero. Huwag mong sabihin na isa ka rin sa mga tagultok. Kailangan mo pa bang itanong yan? Nakikita naman siguro ninyo ang anyo ko, hindi ba? Kung isa kang tagultok, ibig sabihin, alam mo na mga yanggaw na aswang ang dalawang baboy namin at talagang pakay mong makuha sila. Mga pagkain lang sila para sa amin. At kung inakala mong makakataka sila, nagkakamali kayo. Mahanap namin sila. Tingnan na lang natin kung magagawa mo ang bagay na yan, aswang. Pagkatapos magwika ng ama ni Ruel, inatake niya ang aswang.
Sinalubong naman siya ng tagultok, kaya sumugod na rin si Ruel upang tulungan ang tatay niya. Habang nakikipaglaban sila, hindi may pagkakila na mag-ama ng maliksi si Romero. Subalit dahil sa mutyang tangan nilang mag-ama, nagawa nilang sabayan ng bilis ng tagultok na kalaban nila. Nasa kalagitnaan na sila ng pakikipagtunggali kay Romero nang mapansin nilang may iba pang aswang na umaaligid at nakaantabay sa kanila. Nasa kalagitnaan sila ng pakikipaglaban nang biglang nilundag ng aswang si Ruel, kaya nabuwal siya sa lupa. Ano? Mahina pala kayong dalawa kung ikukumpara sa lakas ko. Kung magagawa man ninyo akong patayin, natitiyak kong hindi rin kayo makakaligtas sa iba ko pang kasamahan. Diyan ka nagkakamali. Wala kami pakialam kung ano man ang mangyayari sa amin. At lalong wala kami pakialam kung marami kayo. Bakit? Nasisiguro mo bang tutulungan ka ng mga yan? Umalis ka na sa ibabaw ng anak ko. Alis! Kahit na ano pang gawin ninyo, hindi kayo magtatagumpay sa pagliligtas sa dalawang baboy na yon. Magiging pagkain namin sila sa ayaw at sa gusto ninyo. Talagang ayaw mong umalis ha? Ang dapat sa mga kagayo mo'y pinupugutan ng ulo. Sige tay, nahawakan ko na ang ulo niya. Tagay na ninyo at nang matapos ng kahayupan ng aswang na ito, nagkakamali ka ng kinalaban, tagultok. Humugot ng lakas si Mang Tasyo. Sinikap naman ni Ruel na hindi na makapalag ang aswang. Makaraan lang ng ilang sandali, buong lakas na tinagaan ng tatay niya ang nilalang sa batok. Subalit, parehong natigilan na mag-ama nang biglang umatake sa kanila ang mga aswang. Bago pa man mapagtagumpayan ni Mang Tasyo ang balak niya, tumilapon na siya sa hindi kalayuan. Napamura na lang si Ruel nang mapagtantong nakawala si Romero at tinangay ito ng ibang aswang. Sinundan na lamang nila ng tingin ang mga nilalang na paalis sa kanilang kinaroroonan. Bumangon naman siya at nilapitan ng ama niya. Tinulungan niya itong makabangon at hinanap nila ang itak niya. Walang niya yun. Mapapatay na sana natin ang aswang na yun kung di lang siya tinulungan ng mga kasama niya. Ano pong nangyayari? Bakit bigla silang nagsipagtakas? Hindi ko rin alam anak. Sa ngayon, ligtas tayo. Pero sigurado na babalik sila. Kailangan natin paganda ng sandaling yan. Teka, natatandaan mo ba kung saan nagtungo yung nanay mo at ang asawa mo? Hindi ko po alam Sandali nga lang po. May mga kaluskos na palapit sa gubat. Baka doon sila pumasok, tay. Halika, bilisan natin at baka dukutin pa sila ng mga aswang. Sige po, tay. Pero naisip ko lang po, bakit hindi naging mga tagultok ang mga tulisan na una nating nakalaban? Samantalang nagpakilalang si Romero, nagpalit siya ng anyo at naging isang aswang. Posibleng mga utusan lang sila. Baka sila ang nagdudukot ng mga magiging biktima para dalhin sa mga mas nakakataas sa kanila. Baka ang Romero na yon ay siyang namamahala sa kanila at nagsisilbing pinuno. Pero malakas ang kutob ko na ang Romerong yun ang talagang pinakapinuno yan din ang hinala ko. O sige na, bilisan natin ang paglalakad at baka hindi na natin maabutan ng nanay at ang asawa mo. Pinuntahan nila ang bahagi ng gubat kung saan nila narinig ang mga ingay. Hanggang sa maaninag na nila ang dalawang baboy na animoy hindi alam kung saan pupunta. Lalapitan na sana nila mga yon pero natigilan sila na makarinig sila ng ilang ulit na pagtilaok ng tandang sa kanayunan. Napagtanto nila na marahil yun ang dahilan ng biglang pag-alis ng mga aswang. Namulagat naman ang mga mata nila nang makita nila kung paano nagpalit ng anyo sina Aling Guada at Ninfa. Mula sa pagiging baboy na may pambihirang laki, naging mga normal na tao silang dalawa. Noon din, patakbong lumapit ang mag-ama kina Aling Guada. Guada, Ninfa, Diyos ko, mabuti na lang at walang masamang nangyari sa inyo. Sinabihan ko na kasi kayong huwag nang lumabas kapag sumapit ang gabi Mabuti na lang po't nakauwi kami kagad, Nay. Kung inumaga pa kami, baka nagtagumpay na yung mga tagultok na yon. Pasensya na kayo, Tasyo. Ewan ko ba? Nang medyo nawawala na kasi kami sa sarili namin, niyaya ko si Ninfa na pumunta sa koral ng mga baboy. Balak sana naming manatili roon hanggang sa mag-umaga. Bago po maging blanco ang isipan ko, may nakita ko mga armadong lalaki na papunta sa amin. Yun lang ang huling natatandaan ko. Pagkatapos, nawala na rin ako sa sarili ko. Mga walang yan tulisan na yun.
Sigurado ko na nagiging mga tulisan din yung mga aswang na tagultok na yun eh. Maliban sa pananakot at pagnanakaw ng mga tao, may iba pa silang pakay. Ang hawaan at yang gawin ang ibang tao para maging pagkain nila. Nympha, Guarda, wag na kayo mag-alala. Nakuha na namin ang halamang gamot na magiging lunas sa kakaiba niyong karamdaman. Tayo na, umuwi na tayo nang makapagpahinga tayo. Malapit na rin mag-umaga eh. Mamaya, bago kumain ng agahan, ilalaga namin yon at iinumin nyo. Mabuti naman kung ganon. Maraming salamat sa inyong dalawa. Sana nga yan na ang talagang lunas sa karamdaman namin. Sana nga, Guarda. Kailangan mawala kaagad ang pakayanggaw ninyo. Malaking banta sa inyo mga aswang na tagultok. Tagultok? Ano ba yon? Sila ang mga aswang na kumakain ng mga nayanggaw. Kapag anyong tao sila, nagiging tulisan sila. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, sila ay nagiging mga aswang. Pero bakit ba dito natin pinag-uusapan yan? Umuwi na tayo, doon natin sa bahay pagpatuloy ang pag-uusap natin. Tara na! Nagkasundo silang apat na umuwi na. Pagdating nila sa bahay nila, agad na pinuntahan ni Rowel ang tapat ng kural ng mga baboy nila kung saan nila iniwan ng dahon na siyang gamot sa pagiging yanggaw ng ina niya at asawa. Napabuntungin nga na lang siya nung malamang nandun pa rin ang mga dahon at ang kanilang gasera. Noon din, kinuha niya ito at pumasok na sa kanilang bahay. Ipinagpatuloy nila ang pagkukwentuhan doon. At halos hindi makapaniwala sina Aling Guarda at Nympha sa nangyari. Dahil pagod silang lahat, nagpasya na muna silang magpahinga. Kampante silang hindi aatake sa kanila ang mga aswang. Nang malapit ng sumikat ang araw, kinabukasan, Guarda, Nympha, eto, inumin na ninyo ang tubig na pinaglagaan ng mga dahog na kuha namin sa paanan ng bundok. Sana ito na ang magiging lunas talaga ng inyong pagiging yanggaw. Sige Tasyo. Amin na yan. Maraming salamat ha. Ang ipinagtataka ko lang po, kung nayanggaw lang kayo, bakit po kayo nagiging mga baboy kapag sinusumpong kayo ng pagkaswang? Sa pagkakaalam ko kasi, nagkakaroon lang na kakayahang magbago ng anyong mga yanggaw kapag ganap na siyang aswang. Yan din ang palaisipan para sa akin, anak. Siguro may mga aswang na kapag nanghawa ay nagiging ganon. Ewan ko nga ba. Ay teka, Nympha, ano ba sa palagay ninyo ang humawa sa inyo? At sa paanong paraan? Paano ba kayo nahawa? Hindi ko nga rin po matandaan, Itay. Teka, susubukan kong alalahanin. Kung hindi ako nagkakamali, dahil sa tubig na ininom namin, nangingi kami sa mga taong nag-iigib dahil nakaramdam kami ng uhaw ni Nanay Guarda. Mga taong nag-iigib? Hindi ba ninyo sila kilala? Hindi Pero nang paalis na kami, napalingon ako at may nakita kong nakausli sa sako na buhat ng isa sa kanila. Ano ba yon ha? Hindi ako maaring magkamali. Dulo yun ng kanyon ng mahabang baril. Sigurado po ako roon, Tay. Mga tulisan nga. Mga walang hiya. Sigurado na sila yun. Baka ginamit nila ang pagkakataong nauuhaw kayo para hindi na ninyo mahalata yung gagawin nila. Basta, nung palapit na kami, napansin ko ang kumuha ng tubig para sa amin na may kung ano siyang ibinulong sa baso. Baka yun na nga yun. Sigurado na sinadya nilang hawaan kayo para maging yanggaw kayo. Ay nako, napakahayop nila. Gusto talaga nila kayong makuha. Pero hindi bale. Paglipas ng 3 araw, mawawala na rin ang pagkayanggaw na nasa loob ng katawan ninyo. Baka po ganyan ng mga tagultok kong mangyanggaw. Hindi bale, magtiwala lang tayo sa dahong nilaga natin at pati na sa Diyos. Magagamot ang karamdaman ninyo. Huwag lang silang manggugulo rito sa atin at susubukang kunin ulit ang nanay mo at ang asawa mo. Simula ngayong gabi, magbabantay po tayo, Itay. Hindi natin sila hahayaang magtagumpay sa kung anumang pakay nila. Hindi sila ginulo ng mga tagultok o mga tulisan. Gayunpaman, minabuti ni na Rowel na magbantay sa paligid. Lalo pat kabilugan ng buwan sa 3 araw ng pag-inom ni na Aling Guarda ng pinaglagaan ng mga dahong kinuha nila sa gubat.
Sinigurado rin nilang walang mga dayong umaaligid sa kanilang bahay para magmatsyag sa kanilang mga galaw. Ngayon na 3 araw ng pag-inom ninyo, Inay. Sana naman, bukas o sa mga susunod pang araw hindi na kayo sumpungin. Sana po, tuluyan na kayong gumaling ni Nympha. Sana nga anak. Sobrang pait naman kasi nung pinaglagaan ng dahon na yan. Parang luluwa ang mga bituka namin. Napakapait. Tama si Inay Guada. Kung hindi lang talaga para sa kagalingan namin, hindi namin titisin ang pait na yun. Pero alam naman namin na pinaghirapan niyo yun kaya kailangan din naming inumin. Para rin naman sa amin yun Tama ka, Nympha. Hindi lang niyo alam kung anong dinanas namin para lang makuha yan. Nakipaglaban pa kami sa mga aswang na tagabantay niyan. Mabuti na lang at may tumulong sa aming isang ermitanya. Ermitanya po? Sino? Anong itsura niya? Matanda na siya Siguro mga nasa edad na 60 hanggang 70. Mahaba ang buhok, may nunal sa bandang noo at may peklat siya sa muka. Teka, Aurora po ba yung pangalan niya, Tay? Paano mo nalaman yan, Nympha? Kilala mo ba siya? Kung tama ang hinala ko, siya ang Lola Aurora ko. Matagal na siyang nawawala at isang beses ko lang siyang nakita. Tama pa lang sabi ng mga taga-aming dati, naging ermitanya siya. Siya ang tumulong sa amin, Nympha. Kung hindi dahil sa kanya baka natalo na kami ng mga aswang at hindi namin natagpuan ang halamang gamot para sa karamdaman ninyo. Gusto ko po siya makita. Saan ko po siya matatagpuan, Tay Tasyo, Ruel? Kung talagang lola mo siya, di sige. Kapag gumaling ka na, isasama ka namin sa bundok. Doon daw siya nakatira sa isang tagong kuweba. Sige po, gusto ko po siya makita ulit. Naging normal ang araw nilang mag-anak. Pagsapit ng takip silim, parehong nakaramdam ng kakaiba si Ruel at Mang Tasyo. Hindi sila mapakali at naging pabalik-balik sila sa bintana. Dumudungaw roon si Ruel at animoy may kung anong inaabangan. Kalaunan, nagpasya silang kumain ng hapunan. At pagkatapos nito, nagpaalam na si Ruel at Mang Tasyo na bumaba para magbantay sa paligid nila. Iba ang ihip ng hangin at parang malansa. Pero maalinsangan. At saka maalinsangan rin. Mahinala akong aatake yung mga tagultok ngayong gabi. Kailangan po natin maganda, Tay. Sige. Hindi natin papayagang makuha ulit nila ang nanay at ang asawa mo. Kung kinakailangan natin silang labanan ng patayan, gagawin natin. Tama po kayo, Tay. Kailangan hindi na maulit yung nangyari nung nakaraan. Hindi tayo papayag na nakawin ulit ng mga tulisan si nanay kapag naging anyong baboy ulit sila. Sana nga hindi na. Natapos na nilang 3 araw ng pag-inom ng pinaglagaan ng dahong nakuha natin sa gubat At sana, totoo ang sinabi ng matandang ermitanya na yun ang lunas sa pagiging yanggaw ni Nagwada. Yan din ang dinarasal ko, Tay. Ayaw ko pong masaktan sila o makasakit man ng ibang tao. Natigil na lang ang pagkukwentuhan nila nang makarinig sila ng mga kaluskos na nagmumula sa bandang likuran ng bakuran nila. Inisip nilang mag-ama na gustong umatake ng mga aswang ng patago, kaya hindi sila dumaan sa harapan. Saktong nandun na sila sa likuran, pareho silang nagtaka nang makarinig sila ng pag-igik ng mga baboy. Kasunod nito, narinig din nila ang pagsigaw ni na Aling Guada at Nympha. Itay, mukhang naisan tayo ng mga tagultok na yun Hindi ito maaari. Tayo na! Kailangan hindi nila makuha ang nanay mo at ang asawa mo sa ikalawang pagkakataon. Sige po, pero mas mabuti po siguro kung maghiwalay tayo, Itay. At kayo naman po, bumalik na lang sa dinaanan natin. Kung yun ang pasya mo, sige. Sumigaw ka lang kapag kailangan mo ng tulong, ha? Kailangan mapigilan natin sila sa pagkuha kay Nagwada at Nympha. Sige po, Tay. Tayo na. Humanda sa akin ang mga aswang na yan kapag may ginawa sila kina nanay. Hindi ko talaga sila mapapatawad. Nang maghiwalay ang mag-ama, minabuti ni Ruel na bilisan ng paggalaw. Habang patakbo siya pabalik sa tapat ng kanilang bahay, may nakita siyang mga nagbabaga mga mata na nakatitig sa kanya. Sa halip na matakot, mas nangibabaw sa kanya ang kagustuhang mailigtas ang nanay at ang asawa niya.
Walang ano-ano, narinig niya ang pagsigaw ng tatay niya. Mas binilisan niya ang pagtakbo. At nang makarating siya sa tapat ng kanilang bahay, nakita niyang nakalumpasay ang tatay niya. Nanlumo pa siya nang mapagtantong natangay na naman ng mga aswang ang kanyang nanay at ang kanyang asawa. Pasensya na anak, sinubukan kong pigilan ng mga tagultok pero naunahan nila ako. Muntik pa nilang makuha ang mutya ko. Mabuti na lang at nakalaban ako. Yun nga lang, naitulak agad nila ako eh. Wala po kayong kasalanan, tay. Tayo na po. Habulin natin ang mga aswang na yon. Hindi tayo papayag na magtagumpay sila sa pakay nila. Lalo pat malapit ang malunasan ng pagkayanggaw ni nanay at nimpa. Yan nga rin ang nasa isip ko eh. Tara na, magpasalamat na lang sila at naisahan nila ako. Pero hindi ako papayag na magawa pa nila yun sa ikalawang pagkakataon. Mga hayop sila. Teka, hindi pa po natin alam kung nasaan ang kuta ng mga tagultok na yan eh. Itay, baka po maligaw tayo kung hindi tayo makakalapit sa kanila ng husto. Sa kabilang baryo, kung saan sila naabutan ni Nagwada, baka nandun ang kuta nila. Halika, sundan muna natin sila at alamin kung totoong Halika, sundan na muna natin sila at alamin kung totoong hinala natin. Sige po, itay. Teka, may paparating dito. Mukhang pamilyar sa akin yun ah. Si Tandang Aurora. Sana naman nandito siya para tulungan tayo. Ay sige, salubugin natin siya. Nang makalapit na sila sa matandang ermitanya, ibinalita nila rito ang nangyari. Nagalit din si Tandang Aurora dahil doon. At sinabi niyang alam niya kung saan ang kuta ng mga aswang. Magsisimula na sana sila sa paghabol sa mga tagultok na makarinig sila ng mga yabag na papalapit sa kanila. Agad na naalala ni Ruel ang mga aswang na nakapwesto sa labas ng kanilang bakuran. Kaya sinabi niya sa dalawa niyang kasama ang patungkol doon. Mga tagultok nga! Seryoso sila sa pagkuha sa dalawang yanggaw. Lalabanan na muna natin ang mga yan. Total, nandito na rin naman tayo sa sitwasyong ito. Sige o, Tandang Aurora. Ayan na po, malapit na rito sa atin ang mga hinayupak na yan. Sinalubong nilang tatlo ang mga nilalang. Dahil nasa 10 aswang ang naroon, nilabanan ni Ruel at Mang Tasyo ang tig-4 na aswang. Samantala, nakaharap naman ng matandang ermitanya ang 2 nilalang. Dahil sa kagustuang matalo agad ang mga nilalang na yon, itinoon ni Ruel ang pansin niya sa mga katunggal niya. Pagkalapit ang isa sa kanya, nilundagan niya ito at tinagasa ito. Inilag ang nilalang, pero dahil sa kakaibang diksi ni Ruel, nataga niya ang liig ng aswang. Kaya nabuwal ito. Nakita ng tatlo pa ang ginawa niya, kaya mas naging agresibo sila. Sabay silang umatake kay Ruel, pero ibinalibag lang sila ng lalaki. Yan ang dapat sa mga kagaya ninyo. Sige, bangon! Tutuluyan ko kayong tatlo. Bangon mga tagultok! Anak, tulungan mo si Tandang Aurora. Mukhang dihado siya sa 2 kalaban niya. Sige po, itay. Akong bahala. Hindi ko siya pababayaan sa mga asong na yan. Maraming salamat, Ruel. Talagang ang matanda na ako. Mahina na ang aking mga buto sa pagkikipaglaban. Salamat at tinulungan mo ako. Walang anuman po, Tandang Aurora. Sige na, ako na pong bahala sa 2 to. Umatras po muna kayo ng kaunti. Saktong pagkatras sa matandang ermitanya, sumugod kay Ruel ang 2 aswang. At nang makalapit ang isang aswang sa kanya, tinaga niya ito sa liig. Nakita ng isa pang tagultok ang nangyari. Kaya natakot siya. Tatakas pa sanang nilalang pero itinapon ni Ruel ang itak niya patungo sa direksyon nito. Natamaan ng aswang sa ulo na naging rason ng pagkabuwal nito. Mabilis niyang nilapitan yon para kunin ang itak niya. Napangiti na lang siya nang mapagtanto niyang wala ng buhay ang nasabing nilalang. Nang makita niyang pinagtutulungan ng natitirang 2 tagultok ang tatay niya, tumakbo siya para sumugod sa kanila. Lubayan niyo tatay ko at akong harapin niyo. Mga demonyo ko yung mga aswang kayo. Sige, Ruel. Ganyan nga. Huwag kayong matinag sa mga tagultok na yan. Hindi dapat sila kinatatakutan. Sila ang dapat na matakot sa atin. Tama si Tandang Aurora, anak. Tapusin na natin ang mga nilalang na ito para masundan ang mga aswang na tumangay kay Nagwada at Nimpa. Kapag naubos natin ang mga to, susundan kaagad natin sila. Kung naging baboy man si nanay, mahihirapan ng mga tagultok na yon dahil sa laki nila. May punto ka riyan, Ruel. Sigurado na
Pagpapawisan ng mga yon. Makalipas lang ang ilang sandali, parehong nabuwala mga aswang sa lupa. Upang masiguro na hindi na sila babangon pa at makakahadlang sa kanila, ginilitan sila ng ulo ni Ruel. Sinigurado niyang dadanak ang dugo nila sa lupa at matutuyot ang mga katawan nila para hindi na mabuhay pa ang mga nilalang na yon. Tayo na. Baka kung ano pa ang gawin ng mga aswang na yung kinagwada. Kailangan bilisan natin ang paggalaw. Sige po, pabayaan na muna natin ang mga katawan ng aswang na ito. Pagka-uwi na lang natin sila iligpit ng maayos at nang walang maging ebidensya. Wala naman siguro magagawi rito, hindi ba tay? Tama ka, anak. Isa pa, gabi naman at natatakot na rin lumabas ang mga tao rito sa atin. Sino ba naman ang mangangas na lumabas kung may mga tulisan at aswang na umaali-aligid? Sige na, sundan na natin ang mga tagultok. Baka mahuli pa tayo ng dating kung mag-aaksaya pa tayo ng oras. Tandaan nyo, yanggaw ang kinakain nila at hindi pa tuluyang gumagaling ang dalawa ninyong kapamilya. Yanggaw pa rin sila hanggang ngayon. Pero, teka po, paano kung hindi pala talaga nagpalit ng anyo si Nanay at Nympha? Tatangin pa rin po ba sila ng mga aswang? Kahit na mga normal na tao ang anyo nila, maaamoy pa rin sila ng mga tagultok. Wala silang pakialam kung ano man ang anyo ng yanggaw. Dahil para sa kanila, pagkain pa rin ang mga yan. Para maabutan nila ang mga aswang na tagultok na tumangay kina Aling Guada at Nympha, nagmadali silang humabol dito. Sumabay na rin si Tandang Aurora sa kanila. Nasa kalagitnaan na sila ng paglalakad nang magsuwestyon ng matandang ermitanya na ibahin nila ang daraanan nila para mas mauna sila sa mga tagultok. Alam ko ang dadaanan nila, pero kung mag-iiba tayo ng landas, mauna tayo sa kanila at magagawa natin pagandaan ng pagdating nila. Mas mabuti yung kaysa habulin natin sila. Tama ho kayo. Depende po sa inyo. Kayo ang mas nakakalam ng kuta nila eh. Susunod na lang kami ni Ruel kung sakali. Oo nga po, wala tayong ibang iisipin sa ngayon kung hindi ang mailigtas si Nanay at si Nympha. Bahala na kung magkaroon man ng labanan. Basta, isasalba natin sila mula sa tagultok. Kung ganon, tayo na. Baybayin natin ang daan patungo sa kanluran para magawa natin abangan ng pagdating nila. Magbabantay tayo sa kanila sa mismong labas ng kuta nila. Mas mabuti nga ho kung ganon. Para pagkatapos masusunog natin ang kuta nila. Kailangan wala nang tagultok ang muling magkukuta rito sa kanayunan. Binaybay nilang tatlo ang daanan patungong kanluran. Habang mabilis silang naglalakad, may mga nararamdaman silang kakaiba. Dahil ang pakay nila ay ang mga aswang na tagultok at ang iligtas na Aling Guada at Nympha, hindi nila pinansin ang mga bagay na yon. Nang makarating na sila sa labas ng kuta ng mga tagultok, napagtanto nilang tama ang hinala nila na sila rin mismo ang mga tulisang nanalasa sa mga kanayunan. Inabangan nila ang mga yon hanggang sa matanaw na nila ang mga aswang na tagultok na papalapit sa pwesto nila. Maganda kayo. Nandito na sila. Kailangan maubos natin sila para maging tahimik na ang lugar na ito. Ang mga kagaya nila hindi dapat pabayaang mamuhay rito. Baka darating ang araw ay gagawin nilang aswang lahat ng mga nakatira dito. Yan ang pangyayaring hindi po natin dapat payagan. Hindi dapat mangyari ang ginawa nila kay Nanay Guada at Nympha. Kapag malapit na mga iyan, lalabas ako para kunin ang atensyon nila. Kilala nila ako, kaya siguradong magugulat sila. Gamitin niyo ang pagkakataon ngayon para iligtas ang dalawa. Teka, tingnan niyo, naging baboy na ang dalawang yanggaw. Ngayon lang sila nakapagpalit ng anyo. Sina Guada at Nympha, mga walang yang tagultok yan. Umanda sila kapag nakalapit na sila rito. Ruel, may bertod ako ng liksi. Ako nga atake sa kanila habang kinukuha ni Tandang Aurora ang kanilang atensyon. Sige po, lalapitan ko naman ng mga aswang na siyang nakahawak sa tali ni Nanay at ni Nympha. Ang demonyo, itinali pa talaga si Nympha. Ay sige, maganda yung plano ninyo. Basta ako ang maunang lalabas. Kayo lang bahala magsagawa ng plano ninyo. Magsasalita pa sana si Ruel nang makita nilang ilang metro na lang ang layo ng mga nilalang sa kanila. Noon din, lumabas si Tandang Aurora at tinawag ang atensyon ng mga tagultok. Nang tumigil ang mga aswang, umikot si Ruel para pumunta sa bandang likuran ng mga nilalang. Samantala,
Nag-aabang naman si Mang Tasyo sa tamang pagkakataon para sumugod. Nang nasa bandang likuran na ng mga tabultok si Ruel, nanginig ang buong katawan niya dulot na matinding galit. Walang ano-ano, sumugod kay Tandang Aurora ang isang nilalang. Kaya sinalubong sila ni Mang Tasyo. Mabilis namang nilapitan ni Ruel ang dalawang aswang at buong lakas na sinuntok ang isang aswang. Nakita naman ng isang tabultok ang ginawa ni Ruel. Kaya binitiwan niya ang isang baboy na hawak niya at sinubukang sunggaban ng lalaki. Subalit bago pa man magawa ng nilalang ang pakay niya, tinagana siya ni Ruel sa leeg. Nympha! Inay! Tumakas na kayo! Kami nang bahala sa mga aswang na ito! Bilisan niyo po! Rowel! Tandang Aurora! Mag-iingat kayo! Hindi ito basta laban lang! Gera na ito laban sa mga tagultok! Kung ito ang magiging rason para mawala sila, haharapin natin sila. Hindi dapat maghari ang mga kagaya nila rito sa kanayunan. Ala, sige na! Ito na muna natin ang pansin natin sa mga ito bago pa matuluyang makapunta rito ang mga iba nilang mga kasama. Itinoon ni na Ruel ang pansin nila sa pakikipaglaban. Dahil parang hindi natatalo ang mga aswang na tumangay kina Aling Guada, pinag-igihan pa nila ang pakikipaglaban. Ang kada nilalang na umaatake sa kanya ay tinataga niya sa leeg para masiguro na magigilitan sila ng lalamunan. Dahil sa iba yung lakas ng taglay niya, nagawa niyang pugutan ng ulo mga yon. Napangiti na lang siya nang mapagtantong yung pala ang paraan para hindi na muling makabangon ng mga nilalang. Inisa-isa nilang tagain sa leeg at ulo mga nilalang. Nang maubos na ang mga yon, nagtaka sila dahil wala namang lumapit na mga tagultok sa kanila. Noon din, lumapit na si Ruel kina Tandang Aurora at Mang Tasyo. Wala ba kayong napapansin kakaiba? Bakit parang napakahina nila? Akala ko ba malalakas sa mga tagultok? Yan din ang hindi ko alam. Teka, hindi kaya mga niyanggaw lang nila ang mga ito? Halika kayo, pasukin natin ang kuta nila. Paano ho kung planado pala ang mga pangyayaring ito? Sigurado ako na nakabang na sila sa pagdating natin. Hindi tayo dapat na matakot. May mga mutyapo tayo at kaya natin silang labanan. Isa pa, kasama naman natin si Tandang Aurora. Alam niya ang gagawin para mas mabilis ang pagtalo natin sa mga tagultok na yun. Sige lang, kapag nakapasok na tayo ron, ako ang mangunguna sa pakikipaglaban sa kanila. Tulungan na lang ninyo ako at nang maubos na natin sila. Teka, si Romero nga pala. Isa rin siyang tagultok. Pero bakit hindi pa natin siya nakakasagupa? Hindi ko rin po alam, Itay. O nga po, no? Wala siya sa grupo ng mga tagultok na nakalaban natin. Romero, teka, pamilyar sa akin ang pangalang yan ah. Hindi ako nagkakabali siya ang talagang pinuno ng mga tagultok. Mataas ang respeto ng mga kasama niya sa kanya. Kung ganon, sigurado na yan ang dahilan kung bakit itinakas siya ng mga kasama niya. Munti ko na siyang mapatay noon, pero ginamit nila ang kakaibang leksyon nila. Tama pa nang hinala namin siya ang pinuno nila. Nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap na makarinig sila ng pag-angil na nagmumula sa loob ng kuta. Dahil dito, naging mas matibay ang kutob nilang nandun pa sa loob noon ang mas makapangyarihang tagultok. Nagkasundo silang pumasok doon at habang papalapit sila sa kuta ng mga aswang na nagkunwaring tulisan, naglatag sila ng mga plano nila. Alam ko na matagal na rin nila kung gustong makuha. Pero dahil mailap ako, nahirapan sila. Bakit naman ho nila kayo hahabulin at gustong makuha? Gusto po ba nilang malaman ang mga aral na nakuha nyo sa pagiging ermitanya? Hindi sa ganon. Baka dahil sa mga mutyang nakuha ko. Pero basta, malalaman din ninyo kung anong tinutukoy ko kapag nakapasok na tayo sa kuta. Sige po, Tandang Aurora. Teka po, may natatandaan po ba kayong nympha ang pangalan? Kamag-anak man o kakilala? Teka, oo. May apo ko na nagngangalang nympha. Pero matagal ko na siyang hindi nakikita. Bakit? May kakilala ba kayong ganyan ang pangalan? Kilala ba ninyo siya? Asawa ko po siya. Nabanggit po niyang kayo raw ang lola niya. Ang apo ko? Kaya pala ganito na lang ang kagustuhan kong tulungan kayo. Siguro lukso ng dugo ang nararamdaman ko. Matagal ko na siyang gustong makita. Huwag po kayo mag-alala.
Pagkatapos ng laban nating ito, pakikilala namin kayo sa kanya. Teka, saan na kaya sila nagpunta? Siguro nandyan lang sa tabi-tabi. Malapit na rin namang makuha ang pagiging yanggaw nila. Kaya matatanda na nila mga ginagawa nila. Hindi kagaya ng dati na wala sila sa sarili kung gumalaw. Nang makarating sila sa loob ng kuta ng mga aswang, mas dinalasan nila ang pakiramdam nila. Ilang sandali pa, muli silang nakarinig ng mga kalunos-lunos, muli silang nakarinig ng mga kaluskos na sinasabayan ng mga pagyabag ng mga paa. Napakuyom ng kamay niya si Ruel nang makita niya ang napakaraming aswang na nakaantabay sa kanilang pagdating. Sinasabi ko na nga ba nandito lang sila sa loob at nakaabang sa pagdating natin. Makagay na asa na nila mangyayari ito. Hindi bale, hindi tayo dapat na sumuko sa kanila. Ang mga kagaya nila ay dapat na malipol at nang maging tahimik na ang lugar natin. Tama kayo riyan. Sige na, pabayaan na ninyo kung tapusin silang lahat. Paano po ninyo gagawin yan, Tandang Aurora? Mahina na po kayo at baka kung ano pa mangyari sa inyo. Ihanda mo na lang ang sarili mo, anak. Kapag nalagay si Tandang Aurora sa alanganin, susugod na rin tayo. Hindi natin siya dapat pabayaan. Matagal na ang gulo sa pagitan namin ng mga tagultok na yan. Ngayong inihayag ko na ang sarili ko sa kanila. Kaya dapat lang natapusin ko ito. Yang si Romero, katiwala dati niya ng mortal kong kaaway. Pero pinatay niya. Kaya siya na ang namumuno sa mga tagultok. Pagkatapos magwika ng matandang ermitanya, napatras sa mag-ama ng bigla siyang napaangil. Napako ang titig ni Ruel kay Tandang Aurora at nagulat siya nang makitang naging mabalahibong katawan nun. Naging buhagag din ang buhok niya. Napalingon ang matanda sa kanila at mas nagulantang sila nang malamang nagbabaga mga mata nito. Muli siyang umangil, kaya napagtanto ni na Ruel na isa rin palang aswang ang ermitanya. Hinawaan din ako ng dating pinuno ng mga tagultok. Yan ang dahilan kung bakit lumayo ako sa pamilya ko. Mas pinili kong maging ermitanya para sa kaligtasan nila. Ngayong handa na ako para harapin ang mga tagultok na yan. Hindi ko na ito palalampasin pa. Pagkawika noon ni Tandang Aurora, walang pasabi siyang umatake sa mga aswang na nakaabang sa kanila. Nanatili namang nakatayo si Ruel at Mang Tasyo. Hindi sila makapaniwala na kayang tapatan ng ermitanyang aswang ang lakas at liksi ng mga tagultok. Ang kada aswang na lumalapit sa matanda, kinakalmot nito at kaagad na ibinabalibag. Namangha si Ruel doon, kaya hindi na muna sila gumalaw. Nasa kalagitnaan ng pakikipaglaban ng matandang ermitanya nang makita ni Ruel si Romero na may kasamang mga kauri rin niya. Nandiyan na ang pinuno nila at may mga kasama pa siya. Ako mas malakas sa ating dalawa. Ako nang bahalang tumapos sa pinuno ng mga tagultok na yan. Ikaw na pong tumulong kay Tandang Aurora. Mas malakas siguro si Romero kaysa sa mga kalaban ng matandang ermitanya na yan. Kung yan ang gusto mo, sige. Lalapitan ko na si Tandang Aurora. Mag-iingat ka sa Romerong yan, ha? Itsura pa lang niya halatang napakatuso na. Kayo rin po, Itay. Huwag kayo papayag na maisa ng mga nilalang na yan, ha? Nang makalis na si Mang Tasyo, sumugod na rin si Ruel sa kinaroroonan ni Romero. Nakita siya ng ibang mga kasama ng pinuno ng mga tagultok. Kaya sinalubong nila siya. Gamit ang kanyang itak, buong tapang niyang nilabanan ng mga nilalang. Ang kada lumalapit sa kanya ay pinagtatataga niya at wala siyang naging pakialam kung saan sila matatamaan. Dahil may karga ng mga orasyon ng kanyang itak, naging baliwala ang kabal at kunat ng katawan ng mga tagultok. Habang nakikipaglaban, may iisang aswang na sumusubok na sunggaban siya. Pero bago pa man sila magtagumpay, nagagawa na nilang ibalibag ang lalaki na naging rason para tuminapon sila sa malayo. Noon din, lumundag si Romero patungo sa mismong harapan ni Ruel. Hindi ko inaasa na magiging ganyang kakagaling sa makikipaglaban. Unang tingin ko pa lang sa'yo kasi, napakahina mo. Ikaw ang may pakana ng lahat. Ikaw ang rason kung bakit nanging yanggaw si Nanay Guada at Nympha. Ngayon, pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kanila. At sino ka naman para magwika sa akin ng ganyan? Ilang sandali na lang matatalo na ng mga kasama kong tagultok ang dalawa mong kakampi. At ikaw, pagpipestahan ka namin.
kasama ng dalawang yanggaw na sinusubukan ninyong iligtas. Hanggang sa panaginip lang ang lahat ng sinasabi mo. Hindi ko papayagan na mangyari yan. Tingnan mo matandang kasama namin. Isa siya sa lilipol sa inyo. Ang ermitanyang aswang. Nandito siya. Ay mabuti kung ganon. Magsasama-sama kayong lahat at dito na kayo ililibing. Sa halip na magsalita, inatake niya si Romero. Napaangil naman ang aswang dahil sa ginawa ni Ruel. Naglaban silang dalawa. At kahit na maliksi ang nilalang, nagagawang tapatan ng lalaki ang bilis niya. Ilang beses pang sinubukang tagain ni Ruel ang pinuno ng mga tagultok. Pero nagagawa nitong makailag. Sinubukan din siyang sunggaban para sagpangin ng nilalang. Pero naipipihit niya ang katawan niya para ilagan ng ganung pag-atake ng aswang. Kalaunan, nakipagpambuno sila at ang bawat isa sa kanila ay hindi nagpapatalo. Hindi sa lahat ng pagkakataon makakailag ka, lalaki. Ikaw rin, may hangganan din ang liksi mo. Hindi mo pa gaanong kilala ang kalaban mo, aswang. Kilala kita. Amoy mo pa lang. Alam ko na nasa iyo yung mutya ng sarangay. Yan ba ang ipinagmamalaki mo? Hindi ako nagmamalaki sa'yo. Kung meron man ako may pagmamalaki, yun ay hindi ako naging kagaya mo. Ipinihit ni Ruel ang katawan niya. Bago pa man malaman ng pinuno ng mga tagultok ang gusto niyang gawin, binuhat niya ito at buong lakas na ibinalibag. Pagkabagsak ng aswang sa hindi kalayuan, tumakbo siya para bumwelo. Pagkalapit niya kay Romero, babangon pa sana ang aswang. Pero bago pa man nito magawa ang nais niya, tinadyakan na siya ni Ruel sa dibdib na naging rason para muli siyang mapahiga. Ang buong akala ko'y malakas ka eh. Umaasa ka lang pala sa mga kasamahan mo. Mahinang aswang! Naisan mo lang ako. Pero tingnan mo mga kasama mo. Hindi nila maisahan ang mga alagad ko. Ha? Hindi mo lang alam kung anong kaya nilang gawin, no? Huwag kang magmadali. Hintayin mo kung paano uubusin ni na tatay ang mga kasama mong tagultok. Tignan natin kung ano pa magagawa mo. Ah! Saktong pagkabaling ni Ruel ng pansin niya kay Romero, napaupo na ang aswang. Hinila siya nito. At dahil hindi yun inaasahan ng lalaki, nabuwal siya. Agad ay pinihit ang pinuno ng mga tagultok ang katawan niya at umibabaw siya kay Ruel. Ilang beses pa nitong sinubukang dukutin ang puso ng lalaki, pero tinatabig niya ang kamay ng aswang. Ngayon nasa ilalim na kita. Magiging madali na sa akin ang patayin ka. Kapag nadukot ko na ang puso mo, ipapakita ko sa mga kasama mo kung paano ko kakainin yan. Gawin mo kung anong gusto mo, pero huwag ka lang papalya dahil gaganti ako. Ipagdasal mo na lang ang kaluluwa mo at baka sakaling may salba pa yan. Ikaw ang magdasal, tagultok. Ipagdasal mo ang kaluluwa mong malapit ang mapunta sa impyerno. Sa hindi inaasahan ni Ruel, nagawang maidiin ng aswang ang mga daliri nito sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang matulis na kuko ni Romero, kaya humugot siya ng lakas at itinulak ang aswang. Hindi yun inaasahan ng pinuno ng tagultok, kaya agad siyang napaatras. Bago pa man ito makasugod ulit kay Ruel, dinampot na ng lalaki ang itak niya. Susugurin na sana ng lalaki si Romero pero narinig niya ang pag-ungol ni Tandang Aurora at ng Tatay Tasyo niya. Nalaman niyang nadakip sila ng mga aswang at nakaamba ang mga yon na kagatin ang leeg nila. Dahil dito, sa halip na ituloy niya ang gusto niyang gawin, pinili niyang lapitan ng dalawa niyang kasama para iligtas. Pakawalan niyo ang tatay ko at ang matandang yan! Kung hindi, papatayin ko ang pinuno niyo! Anak, umalis ka na lang dito. Hanapin mo ang nanay at ang asawa mo. Sila ang iligtas mo. Dalhin mo na silang pauwi at huwag mong hahayaang makalabas pa sa bahay natin. Hindi po! Ililigtas ko kayo ni Tandang Aurora. Hindi ako papayag na manalo mga tagultok na ito. Sila ang dapat na mamatay at hindi kayo. Sige na, Ruel. Makakaya namin ang mga aswang na ito. Sabihin mo na rin sa apo ko na mahal ko siya. Napatawarin niya ako kung sakaling pinili kong lumayo sa naging sitwasyon namin. Hindi ako papayag na may mangyari masama sa inyo. Kayo ang una ko ililigtas. Ano? Hanggang drama na lang ba kayo riyan? Sige mga alagad,
Ipakita niyo sa lalaking yan kung paano niyo patayin ang dalawang kasama niya. Sige! Iginala ni Ruel ang paningin niya sa paligid. Agad siyang nagkaroon ng ideya kung ano ang kanyang gagawin nang makita niya ang isang malaking bato. Agad niyang sinabi kina Mang Tasyo na itulak ang mga aswang. Kaya humugot din sila ng lakas nila at nang makalis na sila sa pagkakahawak ng mga aswang, walang pagdadalawang isip na binuhat ni Ruel ang nasabing bato. Bago pa man mawari ng mga nilalang ang gusto niyang gawin, buong lakas niyang itinapon yon sa kanila. Napaungo lang ang mga nilalang. At dahil sa bilis ng pangyayari, hindi na nakailag ang mga nilalang at naipit sila sa nasabing bato. Yan ang dapat sa mga kagaya ninyo, ang mamatay. Ruel, sige na. Hanapin mo na ang nanay mo at ang asawa mo. Kami na ni Tandang Aurora ang bahala sa pinunong aswang na yan. Tama ang tatay mo, Ruel. Siguraduhin mo munang ligtas sila. Kapag nasa ligtas na lugar o sitwasyon na sila, saka ka na bumalik dito. Sigurado po kayo? Oo, kami na bahala kay Romero. Dalawa kami kaya natitiyak kong mahihirapan siyang talunin kami. Sige po, mag-iingat po kayo ah. Huwag kayong papayag na matalo ng aswang na yan. Pagkatapos magwika ni Ruel, narinig niyang napaangil ang aswang. Hindi na niya nagawa pang lingunin si Romero dahil mabilis siyang tumakbo para habulin at alamin kung saan na napunta sina Nympha at Aling Guada. Gamit ang talas ng pakiramdam niya, naging madali para sa kanya ang matunto ng dalawa. Nang mga panahong yun, naglalakad na sila at nagpalit ng anyo sa pagiging tao. Mas binilisan niya ang pagtakbo niya hanggang sa makalapit siya roon. Ruel, nasaan ang tatay mo? Bakit hindi mo siya kasama? Nandun po sila sa kuta ng mga tagultok. Kasama po niya si Tandang Aurora, ang lola ni Nympha. Kasama niya ang lola ko. Baka kumapano sila, Ruel. Tulungan natin sila. Gusto ko pa siyang makita. Oo, pero ako lang. Tutulungan ko sila. Pero ihahatid ko muna kayo sa bahay natin. Kailangan masiguro ko muna ang kaligtasan niyo bago ako bumalik sa kuta ng mga tagultok. Kung ganon, tayo na. Hindi na rin naman siguro tayo masusundan ng mga aswang na nagkukunwaring tulisan. Hindi ba, Ruel? Bumalik ka na sa tatay mo. Kami na ang bahalang umuwi. Hindi na rin naman siguro kami masusundan ng mga aswang na nagkukunwaring tulisan. Hindi ba? Ruel, bumalik ka na sa tatay mo. Kami na ang bahalang umuwi. Pero baka po kung mapano kayo ni Nympha, inay. Huwag ka mag-alala, Ruel. Siguro, tumatalab na sa amin yung gamot na pinainom ninyo. Mukhang bumabalik na ako sa katinoan. Kahit kanina na naging anyong baboy ako, alam ko rin kung ano ang nangyayari. Ako rin. Kahit na ano ang gawin ko, parang hindi ko pa kayang manlaban. Pero ngayon, alam ko na bumalik na ako sa dati. Katulad din ako ni Nympha. Sigurado na wala na rin ang kung anumang epekto ng yanggaw sa amin. Kung ganon, sige po, kayo na lang bahalang umuwi. Babalikan ko muna sina tatay at Tandang Aurora. Kailangan ko silang tulungan. Dahil baka kung ano pa mangyari sa kanila eh. Noon din, umalis sina Aling Guada at Nympha. Binaybay nila ang daan pauwi sa kanilang bahay. Nang medyo malayo na ang dalawa, nagpasya na si Ruel na balikan ng tatay niya at ang matandang ermitan niya. Binilisan niya ang pagtakbo at namangha siya. Dahil kahit balikan na ang tinakbo niya, hindi pa rin siya nakaramdam ng pagod. Pagdating niya sa kuta ng mga aswang, napatiimbagang siya nang makitang nakandusay na sa lupa si Mang Tasyo. Habang nakikipaglaban naman si Tandang Aurora sa nilalang, minabuti na muna niyang puntahan ng tatay niya at alamin ang kalagayan nito. Itay, ano nangyari? Ayos lang ba kayo? Oo, ayos lang ako anak. Sumakit lang ang likod ko dahil ibinalibag ako ng pinuno ng mga tagultok eh. Walang hiyang aswang yan. Hindi ko akalaing malakas pala siya. Sigurado po kayo, ayos lang kayo ha. Pinauwi ko na nga pala sila inay. Mukhang maayos na kasi ang kalagayan nila eh. Ay mabuti kung ganon. Ay teka, mukhang alanganin ng sitwasyon ni Tandang Aurora sa aswang na yan. Mas malakas at mas maliksi si Romero sa kanya. Hindi maaari. Kailangan matalo natin siya. Hindi na dapat inahayaang mabuhay pa yung katulad niya. Eto anak, kunin mo mo siyang ibinigay sa akin ni Tandang Aurora. Ikaw ang gumamit ito para matalo na ang aswang na yan. Hindi sana tatanggapin ni Ruel ang mutya ng ama niya, pero narinig niya ang pag-ungol ni Tandang Aurora. Naalala niya si Nympha at ang kagustuhan nitong makita ang lola niya.
Dahil dito, kinuha na lamang niya ang mutya ni Mang Tasyo. Pagkahawak niya rito, naramdaman kagad niya ang reaksyon ng katawan niya roon. Napangiti siya at tumayo para harapin ang aswang. Nagulat pa siya nang makita niya kung paano ibinalibag ni Romero ang matandang ermitan niya na naging aswang. Dulot ng galit niya, sinugod niya ang pinuno ng tagultok at ng pagbuno silang dalawa. Magbabayad ka sa ginawa mo kina nanay at nimfa. Pati sila tatay at tandang Aurora gusto mo pang patayin. Ngayon, tingnan natin kung hanggang saan ang lakas at liksi mo. Dapat lang na mamatay ang katulad niyong mga pakailabero. Kung hinayaan lang sana ninyo ang pagkayanggaw ng dalawa ninyong kamag-anak, hindi tayo aabot sa ganito. At kami pa ngayon ang naging mali. Ang lakas naman yata ng tama mo. Talaga kayo, mga kagaya niyong may hilang nilalang ay ginagawa namin pagkain. At kahit pa na magagamot man ang pagkayanggaw ng dalawang babaeng kapamilya ninyo, hindi ko pa rin sila titigilan. Yan kung magagawa mo pa ang binabalak mo. Pagkawikan ni Ruel, sinuntok niya ang aswang. Tumilapon ang nilalang sa hindi kalayuan. Tumakbo siya para lapitan yon. Agad niyang inambahang tatagain si Romero kaya napaangil ang nilalang. Nasa ganong sitwasyon sila nang biglang nagkaroon ng bitak ang balat ng pinuno ng tagultok. Napako ang titig doon ni Ruel at sa isang pag-isap na mga mata niya, nakita niya kung paano nagbago ang anyo ng nilalang. O ano? Nagulat ka ba sa naging anyo ko? Hindi mo inaasahan na magiging ganito ako, no? Wala akong pakialam kung ano man ang anyo mo. Nandito ako para patayin ka at hindi para maging saksi sa kung ano mang pagbabagong anyo na gagawin mo. Ha? Subukan mo, lalaki. Kahit na ilan pa ang motsang tangan mo, magiging baliwala yan sa akin. Noon din, buong lakas na tinaga ni Ruel ang pinuno ng mga aswang. Ganun na lang ang gulat niya. Nang mabasag ang kanyang itak nang lumapat ito sa balat ng nilalang. Napaangil naman si Romero at noon din, bumangon siya sa kabuong lakas na sinakal si Ruel. Akmang dudukutin na sana niya ang puso ng lalaki nang bigla siyang matigilan at mapaungol. Napangisi siya nang makita si tandang Aurora na nakatayo sa likod ng aswang. Napagtanto naman agad ng lalaki ang rason ng pag-ungol ng nilalang nang makita niyang tumago sa dibdib nito ang tungkod na matandang ermitan niya. Nabitiwan ni Romero si Ruel, kaya pumunta siya sa tabi ni tandang Aurora. Yan ang nararapat sa mga aswang na kagaya niya. Ang akala niya siguro ay tatalabang kabal at kunat niya sa tungkod ko. Ha! Nagkakamali siya! Marahil, nagawa mong itarak sa akin ang tungkod mo. Pero hindi mo mababago ang katotohanan na isa ka ng aswang. Walang kahit na anong gamot ang makakalulas niyan. Kung mamamatay ka na, mamatay ka na! Huwag kang puro satsat! Tandang Aurora, ako na pong tatapos sa kanya. O siya, sige. Ikaw na ang humawak ng tungkod ko. Pupuntahan ko lang ang tatay mo at aalalayan. Masalamat kayo at kasama niyong ermitanyang yan. Kung hindi, baka kung ano pang... Manahimik ka na habang buhay, aswang! Hinugot niya ang tungkod at saktong pagkabagsak sa lupa ni Romero, buong puwersa niyang isinalampak sa bunganga nito ang tungkod ni tandang Aurora. Napaungo lang nilalang at humugot ng hininga. Pagkatapos noon, tuluyan na siyang nawalan ng buhay. Dahil liblib naman ang lugar na yon, nagpasya si Ruel na pabayaan na lang ang mga katawan ng aswang. Alam niyang kakainin naman yon ng mga ligaw na hayop. Kaya hindi na niya inilibing pa o sinunog. Nilapitan niya ang tatay niya at si tandang Aurora at minabuti nilang umuwi na. Sumama na rin sa kanila ang matandang ermitanya na nooy nag-anyong tao na. Pagdating nila sa bahay nila, inilibing nila ang mga katawan ng aswang. Nang nagpapahinga na, Apo, ikaw ba yan? Patawarin mo ako kung mas pinili ko ang umalis sa atin para maging isang ermitanya. Hindi mo lang alam kung gaano ako nangulila sa inyo. Lola Aurora, opo, ako po si Nympha. Matagal ko na pong gustong makita kayo. Salamat sa Diyos at binigyan niya tayo ng pagkakataon makapag-usap. Gusto ko mang umuwi sa atin, pero hindi po pwede. Natatakot ako na baka kung ano mangyari sa inyo.
Hinawan ako ni Romero at naging isang aswang. Kailangan kong lumayo para sa kaligtasan ninyo. Opo, naunawaan ko po kayo, Lola Aurora. Mabuti na lang at nagkatagpo kayo ni Ruel. Sila po ang naging daan talaga para magkita ulit tayo. Kaya nga, salamat Ruel, Tasyo. Hindi lang ninyo ako natulungang patayin ng aswang na tagultok. Dinala pa ninyo ako sa aking apo. Walang anuman po. Kasiyahan namin na makatulong sa inyo. Nanatili kina Ruel si Tandang Aurora ng ilang araw. Ikinwento rin niya kung bakit walang masamang epekto sa kanya ang mutya, kahit na isa siyang aswang. Dahil tuluyan ng gumaling sina Nympha at Aling Guada, nakampante silang wala ng tagultok na maghahangad sa kanila. Bago umalis ang ermitanyang naging aswang, iniwan niya kay Ruel ang kanyang tungkod. Sinabi nito na magagamit niya yon sa oras ng pangangailangan. Kaya kailangan niya itong ingatan. Nagpasalamat naman ang lalaki sa matanda. Wala namang paglagyan ng tuwang naramdaman ni Nympha. Dahil sa wakas, nakita at nakausap niya ang Lola Aurora niya. Ngayong wala na mga aswang na tagultok, wala na rin mga tulisan na manggugulo sa kanayunan. Magiging payapa na ang buhay natin. Kaya nga mahal utang namin lahat ng ito sa inyo ni Tatay Tasyo. Hindi nyo kami sinukuan hanggang sa gumaling kami. Magpasalamat na lang tayo at natagpuan namin si Tandang Aurora. Siya ang naging tulay para mahanap ang gamot. Siguro matagal na niyang alam ang gamot na yon, pero dahil walang talab sa kanya yon, tinanggap na niya ang pagiging aswang niya. Naawa ko sa kanya. Pero ano pa nga bang magagawa natin? Wala po. Pero ang importante sa ngayon, nagkita sila ni Nympha at hindi na po kayo magiging baboy ulit na pag-alagala tuwing gabi. Kaya nga hindi na kami uuwi ng walang naaalala. Hindi na rin kami mahuhusgahan ng mga tao rito sa ating nayon. Sa susunod, mag-iingat na kayo ha. Huwag kayo magtitiwala ng basta-basta sa kahit na sino. Lalo pa kung hindi nyo kilala. Oo, Natasyo. Pangako, mag-iingat na kami. Dahil wala ng banta sa kaligtasan nila, naging malaya sila sa kanilang mga gawain. Nag-alaga sila ng maraming hayop. Nagtanim din sila ng mga pananim na alam nilang maibebenta nila sa kabayanan. Naging isang masalimuot na alaala na lang ang nangyaring pagkayanggaw ni Nympha at Aling Guada. Pati na ang pakikipaglaban ni Ruel sa mga aswang na tagultok. Ngayong wala nang banta ng mga aswang, siguro naman pwede na tayong magkaanak, ano? Di ba? Ikaw ang bahala. Ikaw naman ang hinihintay ko At saka, handa na rin naman tayong pareho. Siguro nga, ito na ang tamang panahon, mahal. Iniwan din naman sa akin ng lola mo ang tungkod niya Kaya may panlaban tayo sa aswang. Subukan lang nilang guluhin ang pagsasama natin. Hahambalusin ko sila ng tungkod ng ermitanya. Sige, kung gusto mo magkaanak, payag na rin ako. Gusto ko na rin. Basta tulungan lang tayo Mga kayanggaw, mga kabangers, kabanong po uli. Naku, maraming salamat po sa pakikinig sa ating kwento ngayong araw na ito. Pero bago po ako magwakas, pakiusap naman po kung po pwedeng pagkatapos niyang pakinggan to bumisita naman po kayo dun sa isang channel natin, yung Pamela Clamil. Ako din po ang nagnanarrate doon bilang si Lolo Pael. Minsan, ako as Kabanong. Magaganda rin po mga kwento doon. So sana po pakinggan nyo rin po doon at huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at mag-comment na rin at mag-like. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Wakas! Ruel, hindi pa rin ba nakakauwi ang nanay